Nakatulugan na ni Candice ang pagtatago sa loob ng kotse na naiwang bukas ng isang estranghero na nakapark sa parking lot ng Manila Hotel. Punong-puno naman ng galit ang kalooban ni Cerex nang sumakay sa kotse niya. Hindi niya magawang tanggapin ang sinapit na kahihiyan. Siguradong pagtatawanan siya at pag-uusapan ng madla dahil sa ginawang pagtakas ngayong gabi ng babaeng nakatakda niyang pakasalan. Naalimpungatan naman si Candice nang maramdamang umaandar na ang kotse. Napakabilis ng takbo nito. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa hulihang upuan. Biglang nakabing ni Cerex ang manibela ng sasakyan nang mapatingin sa salamin at makitang isang babaeng nakaputi at blonde ang buhok. Hindi siya maniniwala sa white lady pero kinalabutan pa rin siya. "Pwede ba? Bagalan mong pagmamaneho ng kotse. Nauuntog ako. Baka ako mabukulan." Wika ni Candice sa driver ng kotse. "Teka, sino ka ba na sumakay sa kotse ko? At anong ginagawa mo dyan?" Kunot noong tanong ni Cerex sa babae. "Hindi mo ako kilala? Look at me. Lahat ng tao, kilala ko." Sa muling pagtingin ni Cerex sa salamin ay lubusan niyang nakilala ang babae na bigla na lang sumulpot sa likuran ng kanyang kotse. Candice Madrigal Diamond." Ngumiti si Candice bilang pagsang-ayon. Napahigpit ang hawak ni Cerex sa manibela. Ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng kahihiyan. "Sorry kung sumakay ako sa kotse mo. Naiwan mo itong bukas eh. Ngayong gabi ang kasal ko pero tinakasan ko. Wala akong ibang pwedeng pagtaguan kung hindi dito. Paniguradong matutuloy ang kasal ko kung nakita ko ng mga bodyguards ng pamilya Montero at ng daddy ko." Wika ni Candice. "Bakit ka tumakas?" Pigil ang galit ni Cerex. "Hindi mo ba alam na kahihiyan ang dulot ng ginawa mo?" "I don't care. Basta ayokong pakasal sa Cerex Montero na yun. Hindi ko matitig na makasal sa isang lalaking mukhang buteteng palaka." Tugon ni Candice. "Anong sinabi mo?" Gusto na ni Cerex na batukan ng dalaga dahil sa panlalait sa kanya. Nang makita ko na kinamayan ni Daddy ang isang matandang nagngangalang Cerex Montero, my goodness, naisip ko na isang sumpang makasal sa kanya. Dugtong pa niya. "Sira ulo talagang babae to. Nilait pang papa ko. Inakala mo palang si papay ako. Kaya mo ako tinakasan." "Wait, ano nga palang ginagawa mo sa hotel? Dadalo ka ba sa wedding ko?" Magkasunod na tanong ni Candice sa lalaki. "Hindi. Galing ako sa business meeting. Nagkataon na doon din ginanap." Tugon nito. Minabuting huwag na lang sabihin sa babae ang totoo. "Saan kita dadalhin ngayon?" "Dalhin mo ako sa isang class na hotel. Mag-check-in na lang ako. I'm sure galit na galit si mommy at daddy sa akin ngayon dahil sa ginawa ko kaya hindi ako pwedeng umuwi at magpakita sa kanila." "Oo, pati ako. Sagad sa langit ang galit sa iyong babae ka." Dinala ni Cerex sa isang class na hotel ang babae. "Bumaba ka na nga." Utos nito sa kanya. "Hindi mo ba ako pwedeng ihatid sa loob?" Iritadong tanong ni Candice dahil sa pagka-ungentleman ng lalaki. "Bakit pa?" "Look, naka-wedding gown ako." So? "So you better escort me." "Eh bakit kasi iniwan mong groom mo? Sana kasama mo siya ngayon." Lihim ang panunumbat na yun ni Cerex sa babae. Minabuti niyang samahan na ito sa loob. Bigla namang napatigil si Candice sa paglalakad nang maalalang wala siyang pera. Nakakunot noong napatingin sa kanya ang lalaki. "Wala nga pala akong dalang pera ngayon." Wika ni Candice. "Paano ka na ngayon?" "Baka naman pwedeng makahingi ng favor. Ikaw na rin ang magbayad." Lakas loob na wika ni Candice. "Please, babayaran din kita kapag nakuha ko ng mga ATM ko at credit cards. Bibigyan pa kita ng bonus. Papayag akong i-date mo. Diba maswerte ka dahil makaka-date mo ko?" Kumindat pa siya sa lalaki at ngumiti. Desididong mapapayag ang lalaki sa kondisyong yon. Ang yabang talaga ng babaeng to. Ang lakas ng bilib sa sarili. Natawa si Cerex sa sinabi ni Candice. Pinagmasdan niyang mabuti ang babaeng sana'y asawa na niya ngayon. Totoo nga palang napakaganda nito. Parang isang anghel sa paningin niya. Pero hindi siya pwedeng padala sa paghangang yon. Hindi niya pwedeng kalimutan na binigyan siya nito ng kahihiyan. "Hindi ako basta-bastang naglalabas ng pera para sa taong hindi ko naman kaano-ano. Kung gusto mong tulungan kita, sumama ka sa akin sa condo unit ko. Doon ka na matulog." Wika nito. "Wait, pagtulong ba talagang alok mong yan?
Baka pinagbabalakan mo ko ng masama Malilethal injection ka kapag nirape mo ako. At kung balak mo naman akong kidnapin, wala kang makukuhang pera sa parents ko dahil siguradong itatakwil na nila ako. Wika ni Candice. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita type at hindi rin ako masamang tao. Yun lang at muling sumakay ng kotse si Cerex na hindi man lang pinagbuksan ng babae at alalayang sumakay. Nayabangan at nabastusan si Candice sa inasal ng lalaki pero hindi na siya nag-react pa dahil baka iwan siya at hindi natulungan. Sumakay na rin siyang mag-isa sa kotse. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Kasi gusto ko makilalang mayabang na lalaki na nag-alok sa akin ng tulong. Basag ni Candice sa katahimikang namamagitan sa kanila. Anong sinabi mo? Tanong ni Cerex na hindi nagustuhan ang pagkakasabi sa kanya na mayabang. Ang sabi ko kung anong pangalan ng mabait na lalaki at may gininto ang puso na nakahandang tumulong sa akin. Tila iniinsulto niyang wika. Hindi yun ang narinig ko. Yun ang sinabi ko. Pwede bang sabihin mo sa akin ang pangalan mo? Rex. Rex Rojas. Tugon nito. Hindi na sinabi ng lalaki na siya si Cerex Montero. Ginamit na lang niyang apelido ang middle name niya at ang ibinigay na pangalan ay ang palayaw niya. Kanina pa may naglalaro sa utak niya. Nang malaman ni Candice ang pangalan ng lalaki ay natahimik na lang siya. Hindi na niya ito kinausap pa. Minabuti niyang ipikit na lang ang mga mata. Napailing naman si Cerex nang pagdating sa condominium ay makitang nakatulog ng dalaga. Sinubukan niya itong gisingin sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat nito pero hindi ito nagising. Pinangahasan na lang niya na buhatin ng babae papasok sa condo unit niya. Ipinasok niya ito sa master's bedroom. Yun ang silid na ginagamit niya. Maingat niyang inilapag ang malambot na katawan ng babae sa kama. Natukso siyang pagmasdan nito. Napakaganda talaga. Kung hindi ito tumakas ay malamang nahanin mo nila ngayong gabi. Mula pagkabata ay minahal na niya ito. Sa unang pagkakataon pa lang na nakita niyang larawan nito, noong 10 taong gulang pa lang ang dalaga at 15 taong gulang naman siya, ay naramdaman na niyang mahal niya ito. Hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makasama ito at ligawan dahil sa France siya nag-aral ng pagpipinta at sa England naman lumaki ang dalaga. Kaya nga laking tuwa niya nang sabihin ng papa niya na ipinagkasundo siya nitong ipakasal siya sa dalaga. Anak ito ng Tito James niya, best friend ito ng papa niya. Pero ngayon sa mismong araw ng kasal nila ay tinakasan siya. Alam mo bang galit ang ipinalit mo sa pagmamahal kong yun sa'yo? Nang magising si Candice kinaumagahan ay nalaman niyang 2:00 pa lang ng madaling araw. Nakita niya yun mula sa table clock na nasa tabi ng kama niya. Marahan siyang bumangon. Iniingatan na magising ang binatang mahimbing na natutulog sa lapag. Ang totoo, gising siya kagabi. Sinadya lang niyang magkunwaring tulog upang maranasan na mayakap ng binata. Napakagwapo kasi nito at sa tingin niya ay napakasarap yumakap. Ngayon ay sasamantalahin niya na tulog pa ang lalaki upang mahiram ang kotse nito at makapunta siya sa mansyon nila. Siguradong tulog pa rin ang mommy at daddy niya. Kukunin niya ang ATM at credit cards niya roon. Marahan niyang kinuha ang susi ng kotse na nakasabit sa dingding. Palabas na siya nang maisip na hindi siya dapat nakasuot ng wedding gown. Maingat na binuksan niya ang closet at napangiti siya nang makitang may damit doon na pambabae bukod sa damit na panlalaki. Kumuha siya ng isang floral na bestida. Bago pa yun kasi may tag price pa na nakakabit. Naisip niyang siguro ay sa girlfriend ng lalaki o kaya sa asawa. Pero bakit wala doon ang babae? Siguro nasa abroad. Matapos mahubad ang wedding gown at maisuot ang damit ay tinapunan niya ng tingin ng tulog pa ring lalaki. Piling lumapit siya rito at binigyan ito ng munting halik sa labi. Napangiti siya nang hindi pa rin ito nagigising. Matapos yun ay lumabas na siya. Malaya siyang nakasakay sa kotse. Napakunot noo siya nang makita na may nakaharang na kotse at tila hindi niya mailalabas yun ng maayos. Pero dahil desidido ay pinaandar niya ito. Nabulabog ang mga guards na nakabantay sa parking lot dahil sa pagkabangga ng isang kotse. Kabadong-kabado naman si Candice, lalo na't alam niyang parehong nagkadamage siyang sasakyan ni Rex at nang nabangga niya. Bumaba siya para tignan yon. Gusto na niyang maiyak dahil sa kamalasang nararanasan.
Lumapit ang 3 guard at sinita siya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Pahinging paumanhin niya. Grabe ang damage na nilikha niyo, miss. Kilala mo bang may-ari ng kotse niyan? Tanong ng isang matabang guard na ang tinutukoy ay ang kotseng nabangga niya. Please, Mr. Guard, baka naman pwedeng daanin sa areglo. Matatas na wika ng dalaga. Sa pananalita ay hindi mo aakalaing marunong itong magtagalog dahil sa mukha itong banyaga. Naku, hindi maaari yun. Kailangang i-reporto sa pulis. Tugon pa ng isa. Ano? Ako? Ipapapulis nyo? No way! Umiral ng pagiging mataray niya. Miss, mukhang hindi ikaw ang tunay na may-ari ng kotse. Wika ng guard na sumuri sa kotseng gamit niya. Siguro, member ka ng Carnap Gang ano? Hoy, kayong lahat. Pinagbibintangan niyo ba ako? Paninirang puri yan. Ang kotseng to, sa asawa ko, kay Rex Rojas. Pagsisinungaling niya. Siya nang bahala sa damage. Kilala ko kung kanino yan, tatawagan namin. Sabat ng isa. Eh di tawagan nyo. Nagahamang wika ni Candice. Noon din ay binulabog ng isang tawag mula sa guard ng parking lot ng condominium na tinitirhan ni Rex ang mahimbing na pagtulog ng lalaki. Ganun na lang ang galit niya nang malaman ang nangyari. Noon din ay pinuntahan niya yon. Sa lubong ang kilay ni Rex nang tumingin si Candice sa binata. Tinignan nito ang damage sa kotseng pag-aari at sa kotseng nabangga niya. Galit na napailing ito. Yupi ang unahan ng kotse nito at gasgas ang tagiliran. Yupi rin ang likuran ng kotseng nabangga niya at gasgas din ang tagiliran. Matapos mabisita ang 2 kotse ay kinausap ni Rex sa mga guards. May kinausap din ito sa telepono. Ayon sa pagkakarinig niya ay ang may-ari ng kotseng nabangga niya. Matapos yun ay lumapit ito sa kanya. Kabado siya. Sana wag niya akong sapakin. Walang imik na hinawakan ito ang braso niya at halos kalad ka rin siya pabalik sa condo unit. Wait, iiwanan na lang natin yan? Takang tanong ni Candice. Hindi ba't sinabi mo na sa kanila na asawa mo ko? At ako nang bahala sa damage? Halata sa tinig nito at sa ekspresyon ng mukha ang galit nito. Rex, sorry kasi. Shut up! Sigaw nito. Natahimik siyang bigla. Halatang halata ang galit ng lalaki para sa kanya. Grabe namang magalit ang lalaking to. Ang laki pa naman ng katawan. Tsak, pag nasuntok ako nito ng isa, baka mawalan na ako ng magandang mukha. Sinubukan ko lang namang gamitin ang kotse mo para pumunta sa amin at kunin ng mga ATM at credit cards ko para mabayaran na kita sa kagandahang loob mo. Hindi ko naman nakakalain na sasablay yung paglabas ko ng kotse mo. Malumanay niyang paliwanag. Alam mo ba kung magkano ang damage na nilikha mo? Hindi bipitsuging mga kotse yun. Eh di ako yung gagastos, magkano ba? Yung kotse na nabangga mo, Bugatti Veyron yun. Nagkakahalaga ng $1.4 million. Yung kotse ko, Aston Martin 77. $1.5 million. Yun ang halaga nun. Parehong may damage yung 2 kotse. Kaya dapat, parehas mong babayaran. Ang mahal naman ng mga kotse yun. Hindi ako magbabayad ng ganun kalaki. Bawi niya sa sinabi. Isa pa, hindi papayag si Miss Roxy Smith na basta na lang ipagawa sa mekaniko at iparepaint ang kotse niya. Rumihistro sa mukha ni Candice ang pagkadisgusto nang marinig ang pangalang binanggit ng lalaki. You know her? Tanong ni Rex. Yeah. Paano ba niya malilimutan ng babaeng yun? Eh ito ang best enemy niya at best rival. Magkababata sila nito. At magkalapit pa ang mansyon ng mga Smith at Diamond sa London. Iisa pa ang school na pinasukan nila. Magkarebal sila sa honor. Lagi silang magkalaban sa beauty pageants. At maging ang mga binata na nanliligaw sa kanya ay sinusulot nito. Lahat na lang yata ng meron siya ay gusto nitong makuha. Hindi niya malilimutan ang ginawa nitong pagsampal sa kanya. Nang malaman nitong ang ex-boyfriend nito na si Lyle, na nag-iisang anak ng Baroness ng Ireland ay manligaw sa kanya. Hinalikan mo ba ako kanina? Prangkang tanong ni Rex sa kanya. Ang tinig na yun ang pumuto sa mga alaala niya tungkol kay Roxy. Ano? Sabi ko kung hinalikan mo ba ako kanina. Iritadong ulit nito. Napangiti si Candice nang maalalang ginawa. Ba't ka nakangiti? Nagtatakang tanong ng lalaki. Wala.
Bakit naman kita halikan? Wala, kalimutan mo na yon. Tila napahiya naman si Serex. Hoy, nag-iilusyon siya na halikan ko. Pero alam mo, handa kitang halikan ngayon kung ipapangako mong hindi mo na ako sisingilin at pagbabayarin ng damage ng 2 kotse. Pilya niyang wika. Ganun? Paano kung pumayag ako? Gagawin mo bang talaga? May kapilyohan na rin pumasok sa isip ni Serex. Wow! O sige ba, deal, come here. Lakas loob na hamon ni Candice. Okay lang na halikan mo ko, kahit hanggang bukas pang gabi. Type ko rin naman dahil hindi ako nag-enjoy kanina nung halikan kita. Paano kung higit pa ron ang gawin ko? Remember, napakalaki ng halagang yun na dapat mong bayaran. Ngumiti ng pilyo ang lalaki. Ibang usapan na yan ha. Sa palagay mo ba, papayag ako na gawin mo sa akin yun? Never! Nakipag-deal ka na sa akin, dapat kang pumayag. Humakbang palapit sa kanyang lalaki. Sinisimulan na nitong tanggalin ang butones ng polong pantulog nito. Bigla siyang kinabahan. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Rex ha? Wika ni Candice. Hindi ako nagbibiro. Sumeryoso ang mukha ng lalaki. Malapit na ito sa kanya. Napaurong siya. Mukhang seryoso nga. Nang malapit na ito at akma siyang hahalikan at yayakapin, ay sakalang siya ng lakas ng loob na tumakbo. Pumasok siya sa master's bedroom at inilak yon. Ang napakalakas na tawa ng lalaki, ang tanging sumunod sa kanya hanggang sa silid na yon. Kinabukasang umaga ay nagprotesta si Candice sa nais ng lalaki para makabayad ng damage na siyang may kagagawan. No way! Hindi ako papayag na alilain mo para lang mabayaran ang damage na yon. Mayaman ako, marami akong pera. Kahit 5 million, mabibigyan kita. Sa'yo na yun, pati sukli. Pairap niyang waksi sa lalaki. O sige, nasaan? Bigyan mo sa akin ngayon. Tugon ni Serex. Nabayaran ko na yung damage. Kailangan kong pera ngayon. Wala pa nga sa akin yung ATM ko at ang mga credit cards ko. Bigyan mo naman ako ng palugid kahit 1 week. Wika ni Candice. 1 week? Candice, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kung ayaw mo pumayag sa gusto ko at hindi mo ako mababayaran, parents mong sisingilin ko. Iyahatid na rin kita sa kanila. Tugon ni Serex. Biglang nag-alala si Candice. Sa oras na gawin yun ng lalaki, ay tsak na ipapakasal ulit siya ng mga ito sa lalaking tinakasan niya. Okay, fine. Magtatrabaho na ako sa'yo. Pero wag namang katulong. Hindi naman yata bagay sa beauty kong ganon. Swerte mo naman kung gagawin mo lang akong katulong. Ano bang alam mo? Seryoso ang tanong na yun ng lalaki. I'm talented. I'm great in dancing, singing, acting, modeling, hosting and... Enough. Hindi trabaho ang mga alam mo. Tila asar na wika ni Serex. Excuse me? I'm a celebrity. Kung hindi mo alam ang mga yun, hindi ako sisikat. And that's my career. Mag-impake ka, aalis tayo. Wala naman ako mga damit na dapat i-impake. Tugon ni Candice sa lalaki. Meron, mga gamit ko. Teka, bakit mo ko inuutusan? Katulong mo ba ako? Irita niyang tanong. Oo, mula ngayon, sa ayaw mo't sa gusto mo. Gusto na niyang batuhin ng lampshade ng lalaki dahil sa kayabangan nito. Wala na rin siyang nagawa kung hindi ang tumalima rito. Matapos mag-impake ay lumabas na siya ron ng bedroom ng lalaki. Nadatnan niya ito sa sala. Oh, asan na mga maleta? Tanong agad ng binata pagkakita sa kanya. Huwag mo sabihin gusto mo pang ipabuhat sa akin yon. Bago pa sumagot si Serex, ay dumating na ang driver na inarkilan nitong van. Kaya nakaligtas siya sa pagbubuhat ng maleta. Noon din ay umalis sila ron. Sa totoo lang, ay hindi talaga inarkilan ni Serex ang van. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Montero at family driver nilang nagmamaneho. Rex, just call me senyorito. You're just my maid. From now on, I will be your boss. Wika ni Serex, nakasalukuyang nakaupo sa unahan sa tabi ng driver. Ang yabang mo, batukan kita riyan eh. Sir, saan po ba tayo pupunta? Sinakyan ni Candice ang gusto ng binata. Don't ask, just shut up. Sana humaba pang pasensya ko sa lalaking to. Nagmamaktol ang kalooban ni Candice ng mga sandaling yon. Never in her life na may nagsalita sa kanya na tila isa siyang alipin. Lumaki siya sa karangyaan.
Ang buhay niya ay napakagandang pangarap para sa iba. Prinsesa siya sa tahanang nilakhan. Marami siyang tagasunod at lahat ay gumagalang sa kanya. Siya ay kabilang sa isang respetadong pamilya. Kaya naman hindi niya ma-imagine na ang isang Candice Madrigal Diamond ay babagsak sa pagiging maid. Ang pagtigil ng van na kinalalaunan nila Candice ang nagpahinto sa pagmamaktol ng isip ni Candice. Kahit nagtataka, ay napilitan siyang sumunod sa lalaki, pasakay sa isang chopper na naroroon. Ilang oras din sila sa himpapawid bago lumapag sa dalampasigan ng isang isla ang chopper. Iligtas niyo po ako sa lalaking to. Mukhang isa-salvage na yata niya ako rito At basta nalang iiwan sa oras na mawalan na ako ng buhay. Dasal niya. Bumaba ka na riyan. Wika ng binata nang mapansin na hindi pa siya kumikilos para bumaba sa chopper. Sa tingin niya ay wala man lang itong balak na alalayan siya. Napasimangot siyang bigla. Ang gwapo nga pero wala namang manners. Pagkababa niya ay umalis na ang chopper na naghatid sa kanila roon. Bitbit ni Serex ang isang malaking maleta na lumakad papasok sa loob ng kakahuyan. Sumunod siya rito. Napansin niyang malalaking puno ng kahoy sa dinaraanan nila. Wait! Wika niya, sanhi upang tumigil sa paglalakad ng lalaki at lumingon sa kanya. What? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin dito? Magkakasunod niyang tanong. I live in this island. You're my maid. That's why you're here, para pagsilbihan ako. Tugon ni Serex. What? This island is your home? Yeah, I have a house nearby the stream, at the end of this path. Kabadong napaurong si Candice. No, ayokong sumama sa'yo. Are you a member of a rebel group? Or you're a criminal? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako rebelde at lalong hindi rin kriminal. I bought this island. This place is mine. Noon lang naliwanagan si Candice. Wow, mukha siyang mayaman. Let's go. Wika nito at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Kampante naman siyang muling sumunod sa lalaki. Nakakailang hakbang pa lang siya ay muli na naman siyang nagreklamo. Wait! Ano naman? Tanong ni Serex na hindi man lang nilingon ng dalaga. Ibalik mo na ako sa Manila. What? Napatigil sa paglalakad si Serex at lumingon sa kanya. Ayokong tumira sa isang islang to. Hindi ko pinangarap na magpaalila sa iyo tumira sa gubat. Alam mo, napaka-reklamadora mo. Natural lang na magreklamo ko. Kung alam mo lang na isa akong eredera. Napakunot noo si Serex sa sinabi ng dalaga. Hindi ako nagbibiro, totoo yun. Isa akong tagapagmana ng Diamond Clan Wealth Empire. Sa mansyon ako nakatira at hindi sa gubat. Kaya wala kang karapatan na gawin akong alila at saka... Napatigil si Candice sa pagsasalita. Nang pagharap niya sa dating kinaroroonan ni Serex ay wala na ito. Malayo ng lalaki. Iniwan na siya nito. Asar siyang sumunod dito. Parang nananaginip si Candice nang marating ang lugar kung saan naninirahan ng lalaki. Yun ay isang paraiso para sa kanya. Ngayon lang siya nakakita ng ganoon kagandang lugar. Pumasok ka na rito. Wika ni Serex sa kanya. Napatingin siya sa lalaking nasa pintuan na ng bahay. Lumapit siya rito. This is not a simple island. This is a paradise. Is this really yours? Hindi makapaniwalang tanong ni Candice sa binata. Hindi siya tinugon ni Serex. Sa halip ay pumasok ito sa kabahayan. This house is cute. I love the style. So pretty and elegant. Humahangang wika ni Candice. Pumasok sa master's bedroom si Serex. Kasunod niya si Candice. This is the master's bedroom and this is where I sleep. Wika ng lalaki. So, you're a painter. Paniniyak ni Candice nang makita ang mga gamit sa pagpipinta sa loob ng silid. Yeah, that's why I need you. Ginugugol ko ang buong maghapon ko sa pagpipinta. Kaya kailangan ko ang isang katulong na magsisilbi sa akin. Sumunod ka sa akin. Lumabas ng silid ang binata. Sumunod siya rito. Dalawang guest room dito. Itong kalapit ng silid ko ang sayo. At yung nasa dulo sa parents ko yun. Ginagamit nila yun kapag dumarating sila. Pumasok ka, tignan mo. Pumasok siya sa magiging silid niya. Maganda yun. Teka, wala akong gamit at damit.
Paano ako magbibihis? Wala rin akong pera para mag-shopping at siguradong wala ring mall dito sa isla mo. Open the closet. Binuksan niya ang closet. Tumambad sa paningin niya mga damit pambabae. Mga bago yun at lahat ay mamahalin. May mga pabango, sapatos, tsinelas, bag, makeup set at kung ano-ano pa. May isang set din na alahas doon. Siguro naman hindi ka na magre-reklamo. Pagkatapos mong magbihis, magluto ka na ng lunch natin. Yun lang at lumabas na ang lalaki. Kumuha ng damit sa closet si Candice. Isang simpleng pink shorts at blouse ang isinuot niya. Matapos magbihis ay nahiga siya sa malambot na kama. Gusto niyang ipahinga ang nangangawit na katawan. Nang dalawin siya ng antok ay hindi na niya napigilan hanggang sa siya ay nakatulog. Naalimpungatan si Candice nang marinig ang ilang sunod-sunod na katok sa pinto niya. Go away! Don't disturb me. I'm sleeping. Tugon niya na tinakpan pa ng unan ang tenga para ituloy ang pagtulog. Candice! Maotoridad ang tinig na yun ni Rex. Biglang napabalikwas ang bangon ng dalaga nang marinig yon. Naalala niya na wala nga pala siya sa sariling tahanan. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto ng silid. Madilim ang mukha ng lalaki. Anong oras na? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa nagluluto ng lunch natin? Sinilya pa ni Candice ang relo sa dingding ng silid niya. 2:00 na ng hapon. Nakatulog ako hindi pa rin naman ako gutom. Pwede namang ikaw na lang magluto Marunong ka naman siguro. Tugon ni Candice. Baliwala sa kanya kung galit man ng lalaki. Halika nga rito. Hinablot ni Cerex ang braso niya at halos kalad ka rin siya patungo sa kitchen. Saka lang siya nito binitawan nang naroroon na sila. Bibigyan kita ng 1 hour para magluto. Kailangan pagsapit ng 3:00, nakapaghanda ka na ng pagkain. Ano bang gusto mong lutuin ko? Nagdadabog niyang tanong. Ano bang alam mo? Kahit na ano, basta yung alam mong lutuin. Tugon ng lalaki. Wala akong alam na lutuin kahit na ano. Amin ni Candice sa binata. Ano? Hindi malaman ni Cerex ang sasabihin. Napapailing na napapakamot siya sa ulo. Kinuha niya ang makapal na cookbook ng mama niya at pabagsak na inilapag sa mesa sa mismong harap ng babae. O hayan, siguro naman makakapagluto ka na. Asar na asar si Candice nang mapag-isa na sa kitchen. Wala siyang magawa kung hindi ipagluto ang lalaki. Binuklat niya ang cookbook at pumili ng napakadaling lutuin. Minsan man ay hindi siya nakapagluto ng sariling pagkain. Pero ang lalaking yon ay napakakapal ng mukha para utusan siya. Sa Diamond Mansion ay prinsesa siyang ituring ng lahat, pero sa piling ni Cerex ay isa siyang kaawa-awang alipin. Hindi nakaimik si Cerex habang pinagmamasdan ng mga pagkaing nasa mesa. Lahat yon ay prito. Fried egg, fried fish at tocino. Siguro naman, senyorito, hindi ka na magrereklamo. 3 ang ulam na inihanda ko para naman marami kang choice. Yung kanin, dinamihan ko na rin at baka kulangin ka. Wika ni Candice. Wala na ring nagawa si Cerex kung hindi kainin ang mga inihandang pagkain ng dalaga. Kahit pa nga yun ay pang breakfast. Kumain ka na rin, maupo ka't saluhan mo ko. Alok ng lalaki sa kanya. No thanks, ikaw na lang. Tanggi niya. Sige, bahala ka. Lalo pang naasar si Candice nang hindi man lang siya pilitin ng lalaki. Kunwari lang naman na ayaw niya. Kahit walang pahintulot ay kumuha siya ng mga prutas sa refrigerator para iyon ang kainin. Hindi naman tumutol si Cerex nang makishare siya sa mesa. Nang matapos tong kumain ay iniutos pa ng lalaki sa kanya na iligpit niya ang pinagkainan nito. Pati ang mga ginamit niya sa pagluluto. Pati ba naman yun ipapagawa mo pa? Ayoko, masisirang nail polish ko. Tanggi ni Candice. Pagkatapos mong magligpit, pumunta ka sa room ko. Hindi pinansin ni Cerex ang pagtanggi niya. Matapos sabihin yon ay iniwan na siya. I hate you! I hate you! I hate you! Mukhang alila na talaga ang turing sa kanya ng lalaki. Mula nang itakda sa Cerex Montero na yon ang kasal niya, ay nagkandamalas-malas na siya. Akala niya'y nakatakas na siya sa panganib nang takasan ito sa mismong araw ng kasal. Pero hindi pala, dahil lalo yata siyang minalas. Ito bang kabayaran ng ginawa kong pagsuway sa kagustuhan ng aking mga magulang?
Matapos hugasan at mailigpit ang mga ginamit niya sa pagluluto at ang kinainan ni Serex ay nagtungo na siya sa silid nito. Kumatok siya. "Come in," tugon nito. Ano na naman kayang iutos ng lalaking to? Nagulat siya sa ayos ng lalaki. Hubad ito at tanging underwear lang ang suot. My goodness, anong gusto niya mangyari? "Lumapit ka rito, masahihin mo ko." Utos nito. Dumapa ito sa kama. "Hindi ako marunong mag-massage. Dapat kasi nagpa-body massage ka na muna sa Manila bago tayo nagpunta rito." Wika ni Candice. Hindi siya mapakali sa ayos nito. Perfect ang kalamnan ng katawan nito. Napaka-sexy nito at tila may magnet sa lakas ng appeal. "You can do it. Come here." Lumapit siya at sumapaw sa kama. Naaasar siya sa sarili. Bakit lagi na lang siya nitong napapasunod sa gusto nito? Hindi niya alam kung papaano sisimulan ng pagmamasahe. "Oh, bakit ang tagal? Pagmamasdan mo lang bang likod ko?" Inip na tanong ni Serex nang mapansing hindi pa sinisimulan ng babae ang pagmamasahe. Kinuha ni Candice ang body lotion na ginagamit sa pagmamasahe at nilagyan ng likod ng binata. Kahit hindi marunong, ay sinimulan niyang masahihin ang binata sa paraang alam niya. "Pwede bang idiin mo?" Narinig niyang wika nito. "Pinakamadiin na to," tugon niya. Biglang tumihaya ang lalaki. Kumabog ang dibdib niya nang tumambad sa paningin niya ang namumukol na laman sa pagitan ng mga hita nito. "Haplos ang ginagawa mo, hindi masahe," reklamo ni Serex. "Inananakit na nga yung kamay ko parasado na yon," tugon niya na hindi tumitingin dito. Naramdaman ni Candice ang kamay ng lalaki sa baba niya, sanhi upang mapatingin siya rito. "You know baby, kung ganun ang gagawin mo sa lahat ng lalaking mamasahihin mo, hindi marirelax ang isip at katawan nila. Bibigyan mo lang sila ng ideya na naising may mangyari sa inyo." Diretsyang wika ni Serex. Biglang pinamulahan ng mukha si Candice dahil sa kaprangkahan nito. "How dare you? You're so rude!" Nabastusan si Candice sa sinabi nito. "That's true, Candice. You know what I want now? I want to kiss you right here in my bed." Isang sampal ang pinakawalan ni Candice. Hindi niya nagustuhan ng mga sinabi nito. Dumapo yun sa kaliwang pisngi ng lalaki. Walang sino man ang nagtangkang bastusin siya at hindi niya basta-basta mapapalampas yun. Hindi akalain ni Candice na bilang ganti ng lalaki sa ginawa niyang pagsampal dito ay hihilahin siya nitong pahiga. Napasailalim siya rito nang lumapat ang likod niya sa kama. Sa kabila ng galit ni Serex para sa babaeng nagbigay sa kanya ng matinding kahihiyan at pagkabigo nang takasan siya nito sa gabi ng kanilang kasal, ay nanaig pa rin ang labis niyang pagmamahal rito at matinding pagnanais na mayakap ito at mahagkan. Nais tumutol ni Candice nang siilin siya ng halik nito. Punong-puno yun ng pagnanasa at pananabik. Kahit itulak niya ang lalaki, ay nanatili pa rin ito sa ginagawa. Nang pakawalan nito ang kanyang mga labi, ay naglandas yun patungo sa kanyang balikat. Ang mga halik na yon ay nagiiwan ng kakaibang sensasyon at init ng damdamin. "I hate you! Stop kissing me!" Tutol ni Candice habang ninanais na makawala sa mahigpit na pagkakayakap ng binata. "Don't say that, sweetheart. You're gonna love it," tugon ni Serex sa kanya. Nagbago ang paraan ng paghalik ng binata. Naging maingat at may pagsuyo at tila punong-puno ng pagmamahal. Ang mga haplos nito ay nagdudulot ng apoy sa kanyang pagkatao. Dagdag pa ang init ng hubad ng katawan nito na ramdam niya kahit meron siyang damit. Hindi na malaya ni Candice na tumutugon na siya sa halik ng binata. Kung kailan pa para na siyang mahihibang, sanhi ng ginagawa ng binata, ay saka pa siya pinakawalan nito. Naalarma siya nang maramdamang umalis ang lalaki sa ibabaw niya. Iminulot niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang nagsuot ng robe si Serex. Bigla siyang nakaramdam ng pagkainis dahil sa pagkabitin. Isang pilyong ngiti ang pinakawalan ni Serex nang magtama ang paningin nila. Asar na bumangon siya. "How could you be so vulgar and obscene?" Galit na tanong ni Candice. Tinawanan lang ni Serex ang tanong na yun ng babae. "Don't pretend that you're innocent and naive, Candice Madrigal Diamond. You're so famous, and I know everything about you." "Really? Sino ka para malaman ang lahat ng tungkol sa akin?"
A sweet princess of Diamond Mansion, but in reality, a spoiled brat. An innocent famous celebrity, but certified playgirl. A naive European goddess, but a naughty witch. Wika ni Cerex na punong-puno ng pangiinsulto. Parang gustong-gustong sugurin ni Candice ang lalaki sa tindi ng galit na nararamdaman dito. Ito pa lang ang tanging lalaking nang insulto sa kanya ng ganoon. Everybody treated her like a princess, but Cerex treats her like a slave witch. Minabuti niyang iwan to. Lumabas siya ron at nagtungo sa silid niya. Sa sobrang galit ay naiyak siya. Biglang na-miss ni Candice ang Diamond Mansion. Hindi siya iyakin at mahina ang loob. Pero nang sandaling yun ay nakaramdam siya ng pag-iisa at kaapihan. Oo nga't pasaway siya pero batid niyang mahal na mahal siya ng lahat. Hanggang gabing nagkulong sa silid si Candice. Wala siyang pakialam. Ilang beses pang kumatok si Cerex sa kanya kinagabihan pero hindi niya pinapansin. Kahit ang pagkain ng dinner ay hindi niya ginawa. Bukas na bukas din ay kailangan niyang makaalis ng islang yon sa kahit na anong paraan. Nagkataong napahimbing siya ng tulog ng gabing yon. Kaya naman 6:00 na siya ng umaga nagising. Dali-dali niyang inayos ang sarili. Buo na ang desisyon niya na iwan ng lalaking yon na napakabastos at walang modo. Matapos makapag-shower at makapagbihis, ay inihanda na niyang sarili paalis. Pagdating niya sa sala ay nadatnan niya ron si Cerex. Kampante itong nakaupo sa sofa. Buenos dias. Bati nito sa kanya. Ako nang nagluto ng breakfast natin. Hindi ka kasi gumising ng maaga. Hindi ko tungkuling gumising ng maaga para lang ipagluto ka. Pairap niyang wika. Tinungo niyang pintuan. Saan ka pupunta? Aalis na ako dito sa isla mo. Sa halip na pigilan siya ng binata, ay natawa lang ito. Okay, kung makakaalis ka. Go on. Gusto mo ipahatid pa kita sa inyo? No thanks. Agad niyang iniwan ng lalaki matapos sabihin yon. Tinahak niyang daan na dinaanan nila noong dumating sila roon sa isla. Pakiramdam niya ay napakalaki ng kasalanan niya para parusahan ng ganon. Pagdating sa dalampasigan ay saka na-realize ni Candice na hindi siya makakaalis dahil wala siyang sasakyan pabalik sa Manila. Nanlulumong na iling ang dalaga. Wala siyang pwedeng gawin kung hindi ang bumalik sa bahay ng lalaki. Oh, bakit ka bumalik? Kala ko alis ka na. Tanong ni Cerex sa dalaga nang bumungad siya sa pinto. Paano ako makakaalis? Wala akong masasakyan pabalik sa Maynila. Mabuti pa maglinis ka na lang ng bahay. Tumayo si Cerex upang ilabas ang walis tambo, dustpan, basahan at floor mop. Maalikabok na ang buong kabahayan. Pagkatapos mong maglinis, labhan mo na rin lahat ng maruruming damit. Siya nga pala, palitan mo na rin ang mga bedsheets, pillowcase tsaka mga kortina. Sunod-sunod na utos ng lalaki. Sa halip na magreklamo si Candice, ay ngumiti pa siya sa binata. Masusunod, senyorito. Yun lang hubang iuutos nyo? Malumanay na tanong ni Candice sa lalaki. Pigil na pigil niyang nadaramang galit. Napakunod si Cerex. Hindi niya akalain ang reaksyon na iyon ng dalaga. Inaasahan niyang magrereklamo ito. Mukha yatang behave ka ngayon ah. Puna ni Cerex. Hindi tumugon si Candice. Aalis ako, may pupuntahan lang ako dyan sa hindi kalayuan. Gawin mong lahat ng sinabi ko. Opo. Pagkatalikod ng lalaki ay hinayaan pa niya ito ng suntok at dirty finger. Ang kapal ng mukha mong paglinisin ako ng bahay at paglabahin? Akala mo susundin kita? No way! Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko gagawin ang mga sinabi mo. Hindi man lang pinag-aksayahan ng oras ni Candice na hawakan ang mga panlinis na ibinibigay ni Cerex. Nahiga na lang siya sa sofa. Wala siyang pakialam, magalit man ang lalaki. Tutal, isang maldita naman ang pagkakakilala nito sa kanya ay pangangatawanan niya. Aba, at sinabihan pa akong hindi maganda't kaakit-akit. Sa lahat ng nakilala ko, siya lang ang bukod tanging hindi naka-appreciate ng beauty ko. Matapos ang 3 oras na pagbisita ni Cerex sa cacao farm at vegetables farm, ay bumalik na ito ng bahay. Hindi niya alam kung papaanong titimpiin ang galit nang maratnan na hindi siya sinunod ni Candice. Sa halip ay mahimbing itong tulog sa sofa. Nang sandaling yon ay hindi akalain ni Cerex ang pagdating ng kanyang mama. Mama, bakit kayo narito? Nang malaman ko kay Mang Simon na pumunta ka rito, bigla akong nag-alala.
Gusto kong nasa tabi mo ko ngayong. Hindi na ituloy ni Senyora Beatriz ang sasabihin nang mapasulyap ito kay Candice. Sir Rex, bakit narito si Candice? Naguguluhang tanong nito. Agad na inakay ni Sir Rex ang kanyang mama, palabas patungo sa may batis, upang ipaliwanag ang tungkol sa dalaga. Noon naman na alimpungatan si Candice. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa sofa. Pagtingin niya sa labas, ay nahagip ng paningin niya si Sir Rex habang kausap ang isang matandang babae na sa wari niya ay nasa 40s na. Mestiza ito at may feature na hawig sa lalaki. Nakita pa niyang biglang tinalikuran ng babae ang lalaki kahit nagsasalita pa ito. Lumakad ang babae papalapit patungo sa kinaroroonan niya. Nang makita siya nito ay ngumiti ito sa kanya. Hello Candice! Nakangiting bati nito nang makalapit sa kanya. Nakipagbeso pa sa kanya. Kilala niyo po ako? Takang tanong niya. Of course, you're the prettiest princess of show business in Europe. I am glad to see you here. Oh, by the way, I'm Senyora Beatriz, mama ni Rex. Nice to meet you po, Senyora Beatriz. Bati niya. No, call me Mama Beatriz, but never call me Senyora. Tugon nito. Napakabait ng mama ng binata. Yun ang napatunayan ni Candice. Rex, pagko ay tawag nito sa lalaki. Lumapit ang lalaki sa kanila. Mabuti pa ipasyal mo si Candice. Magluluto ako ng masarap na lunch. Wika ng mama nito. Ay nako, hindi na po kailangan. Busy po si Senyorito Rex. Maghapon po siyang magpipinta. Okay na po ako rito. Agad na wika ni Candice. Anong tawag mo kay Rex? Senyorito? Alika na nga. Sige mama, ipapasyal ko lang to. Agad siyang hinila palabas ng binata. Binitiwan lang siya nito nang nasa labas na sila. Barak mo pa akong ipahama kay mama. Totoo naman hindi ba? Senyorito ang gusto mong itawag ko sa'yo. Pairap na wika ni Candice sa lalaki. Mabuti pang mama mo sobrang bait. Hindi ka man lang nagmana sa kanya. Kahit ikaw, hindi ka rin naman nagmana sa kabaitan ng pamilya mo. Tugon ng lalaki sa sinabi niya. Paano mong nasabi? Nakasama mo na bang pamilya ko? Nakausap mo na ba? Ngumisi lang si Sir Rex na tila nakakaloko. Ano kung pasaway ako, maganda naman. Asar na tugon niya. Natawa ng malakas si Sir Rex nang marinig ang sinabi niya. You know darling, para kang bruhang anak araw. Malakas ang tawang wika ng binata. Even your mother is beautiful than you. Naningkit ang mga mata ni Candice dahil sa sobrang panlalait ng binata. Ngunit dinaan na lang niya sa tawang nadaramang galit. Alam mo, nagtataka ako kung bakit ganyan ka manlait sa akin. May napakalaki ba akong kasalanan sa iyo para tratuhin mo ko ng ganito? Hindi nakaimik si Sir Rex sa tanong na yun ni Candice. Kung alam mo lang ang labis na kabiguan na binigay mo sa akin, Candice. Sobrang sakit ng ginawa mong pagtakasaksal natin. Okay, hindi ko ipagsisiksikan ng sarili ko para magustuhan mo. Hindi na rin ako makikipagtalo sa'yo para sabihing maganda ako. Isusumpa ko, Rex. Paiibigin kita. Tuturuan kitang mahalin ako. Hanggang sa bawiin mo ang lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin. Sa oras na mangyari yun, ipaparamdam ko sa'yo kung paano masaktan. Lihim na napangiti si Candy sa naisip na yon. Sisiguraduhin niyang mangyayari yon at magtatagumpay siya. Isang masarap na pananghalian ang pinagsaluhan nila Senyora Beatriz, Rex at Candice. Humanga si Candice sa mama ng binata dahil nagawa nitong lutuin ang lahat ng mga pagkain sa mesa nang nag-iisa. Sa simpleng pag-aasikaso ng mama ni Rex sa kanila ay napatunayan niyang maalaga ito at isang ulirang ina. Matapos ang lunch ay si Senyora Beatriz na rin ang nagligpit ng pinagkainan nilang tatlo. Hindi inaasahan ni Candice na ang isang senyora na katulad ng mama ni Rex ay sanay sa mga gawaing ganon. Sinabi ni Senyora Beatriz na mag-siesta muna siya sa room niya, pero dahil bored naman siya at hindi siya inaantok, ay minabuti niyang magtungo sa kitchen kung saan naroroon naman ang mama ng lalaki. Naratnan niya itong nagbibake. Nilapitan niya ito. Masarap kausap ang mama ng binata at kahit kanina pa lang niya ito nakilala, ay palagay na agad ang loob niya. Paborito ni Rex ang pizza, kaya naman lagi ko siyang pinagluluto. Wika ni Senyora Beatriz
matapos ilagay sa loob ng oven ng hilaw na pizza. Isa pa, hindi mo siya mapapakain kapag hindi akong gumawa. Mabuti po, sanay kayong magluto. Hindi lang sanay, sa totoo lang, lahat halos ng lutong Pilipino at Italian alam ko. Talaga po? Nung dalaga pa kasi ako, spoiled brat ako. Sa Portugal ako lumaki. Portuguese ang mother ko at Filipino naman ang father ko. Wala akong alam na gawaing bahay noon, pero nung makilala kong kanyang papa, nabago ang lahat. Paano pong nangyari? First love ko ang papa ni Rex, pero hindi niya ako pinapansin na tila walang epekto ang beauty ko sa kanya. Napangiti si Senyora Beatriz nang maalala yon. Kaibigan ng family ko ang family nila, at nung minsang magbakasyon ako sa kanila, dun sa Italy ay ginawa kong lahat mapalapit lang ako sa kanya. Effective naman dahil minahal niya ako. Alam mo Iha, noon ko napatunayan na para mahalin ka ng taong gusto mo, kailangan niyang maramdaman ng concern mo sa kanya. You always have to be thoughtful. Napatango si Candy sa sinabi ng mama ng binata bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Hindi akalain ni Rex na si Candice ang mapagbubuksan ng pinto ng silid niya nang hapong yon. Sorry kung naistorbo kita sa pagpipinta mo. Dinalhan kita ng merienda. Favorite mo daw to, sabi ni Mama Beatriz. Ngumiti si Candice sa binata. May dala siyang pizza at juice para rito. Nilakihan ni Rex ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok si Candice. Nagtataka siya kung bakit tila napakabait nito. Pumasok si Candice at inilipag ang tray ng pagkain sa lamesita. Bakit ganyan ang pagkakatingin mo sa akin? Tanong ni Candice nang mapansing tahimik lang siyang pinagmamasdan ng lalaki. Kinakabahan ako sa'yo. Alam kong kapag ganyan kakabait, may nasa isip kang kalokohan. Wika ni Rex. Sobra ka naman. Talagang napakamaldita ng pagkakakilala mo sa akin. Malungkot na wika ni Candice. Nasaktan siyang kunwari sa sinabi nito. Gusto ko lang naman na magkaayos na tayo. At sorry sa lahat ng mga kapilyahang ginawa ko. Sa totoo lang Rex, hindi ko gusto na makipag-away sa'yo sa lahat ng oras. Kung pwede ngang ibalik natin yung turingan natin nung una tayong magkakilala. Hindi ako sanay ng may kaaway. Sorry na sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo at sa mga pagsusungit ko. Gusto kitang maging kaibigan. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Kung napapangitan ka man sa itsura ko, okay lang. Mapatunayan ko lang sa'yo na may magandang loob rin ako. Hindi malaman ni Rex ang isasagot sa mga sinabing yun ng dalaga. Hindi niya akalain na masasabi lahat yon ni Candice. Kung gusto mo mula ngayon, gagawin ko na lahat ng tungkulin ko sa bahay na to. Hindi na rin ako magrereklamo at tututol sa lahat ng mga pinagagawa mo. Kahit ano gagawin ko. Pagsisilbihan kita. Kalilimutan ko kung sino ako. Mapatunayan ko lang sa'yo na totoo mga sinasabi ko. Seryosong wika pa ni Candice. Ang hindi pagsagot ni Rex ay inakala ni Candice na hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. I'm sorry, Senyorito Rex. Okay na rin sa akin kahit sungitan mo ako kung dun ka masaya. At kung sa ganoong paraan ko mababayaran ng damage na nagawa ko. Sinadya ni Candice na kunwaring umiyak sa harap nito. Bigla namang lumambot ang puso ni Rex nang makita ang mga luhang pumatak sa pisngi ng dalaga. Hindi siya sanay na may umiiyak na babae sa harap niya, lalo pangat babaeng pinakamamahal niya. Okay, fine. Enough. Enough, Candice. Stop crying. Wika ni Rex. Tumingin sa kanya si Candice. Pinatatawad na kita sa lahat ng sakit ng ulong binigay mo sa akin. Kung gusto mong maging kaibigan ako, fine. Wika ni Rex. Sa tuwa ay sinugod ng yakap ni Candice ang binata. Senyorito Rex, thank you. Napakabait mo talaga. Sabi ko na nga ba't hindi ka lubos na masama. Alam kong may malambot ka ring puso. Ang simpleng yakap na yun ni Candice ay nagdulot kay Rex ng biglang pag-iinit ng kanyang katawan. Agad niyang inalis ang pagkakayakap nito at inilayo sa sariling katawan. Why? Galit ka pa rin ba? Nagtatakang tanong ni Candice. No. Sige na, iwanan mo na ako. Tugon ni Rex. Gustong magtatalon sa tuwa ni Candice pagkalabas ng silid ni Rex. Sinabi ko na nga ba tatalab sa yung drama ko eh.
Simula pa lang yan. Sisiguraduhin kong malaki magiging epekto nun para magantihan kita. Kinagabihan ay abalang-abala si Candice sa pag-iisip ng mga susunod pa niyang hakbang at gagawin sa lalaki. Kahit maghahating gabi na, hindi pa rin siya dalawin ng antok. Excited siya sa mga gagawin niya sa lalaki. Kung pwede nga lang na gawin niya lahat yun sa isang buong araw, ay gagawin niya. Masigurado lang niyang magantihan niya ito. Samantala, nang sandaling yun, ay inabala naman ni Serex ang sarili sa paglulunoy sa malamig na tubig sa batis. Napakaliwanag ng sikat ng buwan. Hindi maalis sa isip niya mga sinabi ni Candice. Oh Candice, hindi mo na kailangang pagsilbihan ako. Ang tanging gusto ko lang naman ay pakasalan ka at makasama ka habang buhay. Wala kang ideya kung gaano kita kamahal. Minabuti ni Candice na lumabas ng bahay. Naaakit siya sa maliwanag na sikat ng buwan. Humakbang siyang patungo sa batis na nasa harap ng bahay. Nagulat siya nang biglang lumitaw sa harapan niya si Serex. Muntik na siyang mapatili kung hindi niya agad nakilala ang lalaki. Senyorito Rex! Gulat niyang sambit. Candice, why are you here? Gulat ding tanong ng binata. Hating gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi agad nakaimik si Candice. Napako ang kanyang paningin sa kahubaran ng lalaki. My gosh, wala siyang kahit na anong damit. Sa liwanag ng buwan ay kitang-kita niyang matipunong pangangatawan nito. Hindi man lang ito nailang sa kanya. Candice, mabuti pang pumasok na sa bahay. Mahamog rito, baka ka magkasakit. Wika pa ni Serex. Mababa ka sa tinig nito ang pag-aalala sa kanya. Hindi niya magawang kumilos. Nanatili lang siyang nakatitig rito. Lumilipad ang kanyang isip ng sandaling yon. Ang malakas na pagtawa ni Serex ang nagpabalik sa kanyang wisyo. Candice, don't look at me like that. I'm not a delicious midnight snack. Mabuti na lang at gabi. Kahit maliwanag ang buwan, ay hindi sapat yun para makita ng lalaki ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa sinabi nito. Naisip niyang sakyan ang sinabi nito. Sa halip na bumalik sa loob ng bahay, ay lumusong siya sa batis, palapit rito. Wala siyang pakialam kung mabasaman ng kanyang pantulog na suot. Yeah, I know you're not an appetizing midnight snack, but you're so gorgeous in my eyes. Malambing na wika ni Candice. Sinadya niyang hipuin ang dibdib ng binata. Hindi inaasahan ni Serex ang ginawa niyang yon. Bigla itong nalito dahil napakalaki ng epekto ng pagdait na iyon ng palad ni Candice sa kanyang dibdib. Candice, don't talk. Let me touch you. Putol ni Candice sasabihin niya. You're the most handsome man I've ever seen in my whole life. Sinadya ni Candice na ibabasa siya ng lalaki ang mga palad. Biglang hinawakan ni Serex ang kanyang dalawang kamay upang pigilin yon. Candice, don't do this. Why? Masama bang hangaan ka? Palambing ng palambing ang tinig na yun ni Candice na naririnig ni Serex. Please, kiss me, my senyorito. Candice, don't tease me. Kissing you is my nightly dream. Dahil sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ni Serex sa dalaga at sa pagnanais na mahagkan nito, ay lumapat ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Yumakap si Candice sa binata nang maramdaman ang halik na yun ni Serex. Tinago niya yun ng buong init. Hinayaan niyang maglakbay ang kamay ng lalaki sa kanyang katawan. Ganyan nga Rex, mabaliw ka sa akin. Ang halik na yun ay unti-unting naging mapusok at malalim. Ang bawat haplos ay nagdudulot kay Serex ng pagnanais na higit pa rin ang maganap sa pagitan nila. Para kay Candice, handa niyang itaya ang kanyang dangal kung kinakailangan para lang ipalasap sa binatang matinding sakit pagkatapos ng lahat. Makaraan ng ilang minutong punong-puno ng kapusukan ay biglang bumitiw si Serex. Inilayo niya sa katawan ng dalaga. Candice, I'm sorry. Ayokong isipin mo na sinasamantala kita. Hinging paumanhin ni Serex. No, gusto ko rin ang nangyari, wala kang kasalanan. Please, love me tonight. Kahit gusto ni Serex gawin ang bagay na yon, ay minabuti niyang pigilin ang sarili. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang samantalahin ang pagkakataon. Sa totoo lang, sa tuwing babasusin niya ito, ay siya rin ang lihim na nasasaktan. Hindi niya sinasadya na sabihin yon. Lubha lang siyang nasasaktan at
Nangingibabaw ang galit sa puso niya sa tuwing maaalalang ginawang pagtalikod ni Candice sa araw ng kanilang kasal. "Candice, go back to your room, please." Malambing na wika ni Cerex. "You have to rest." Hindi na tumutol pa si Candice sa sinabi ng binata. Batid niya ang paghihirap ng nadarama nito sa pagpipigil na angkinin siya ng tuluyan. Lihim na nagdiriwang ang kanyang kalooban. Pagdating sa kanyang silid, matapos makapagpalit ng nabasang damit, ay may ngiti ang mga labi niya na naidlip siya. Unti-unti na siyang nagtatagumpay sa kanyang balak. Kahit puyat, ay maagang nagising si Candice ng umagang yon. May kakaibang sigla ang kanyang katawan. Agad siyang nag-shower at inayos ang sarili. Isang floral green na spaghetti strap na blouse at plain green na summer pants ang isinuot niya. Nadatnan niya sa kitchen si Senyora Beatriz. Nagluluto ito ng breakfast nila. "Oh, iha, napakaaga pa. 5:00 pa lang dapat ay tulog ka pa sa silid mo. Anong ginagawa mo rito?" Tanong ng mama ni Rex. "Sinadya ko po talaga na maagang magising, Mama Beatriz. Alam ko po kasing gising na kayo." Lumapit siya sa mama ng lalaki. "Nais ko po sana sa inyong magpaturo ng pagluluto." Hindi makapaniwala si Senyora Beatriz sa sinabi ng dalaga. Ang prinsesa ng Diamond Mansion, nais matutong magluto. Malayo yata yun sa kanyang pagkakakilala sa dalaga. Batid niyang mula pagkabata ay prinsesa itong ituring sa tahanang nilakihan. "Sige na po, turuan niyo na po ko." Pakiusap ng dalaga. Napangiti si Senyora Beatriz. "O sige ba kung yan ang gusto mong mangyari." Napakasaya ni Candice dahil sa pagpayag na yun ng senyora. Buong tiyagang tinuruan siyang magluto nito. Kaya naman sa halip na karaniwang breakfast lang ang maluto nila, ay tila fiesta na sa rami ng pagkain ang naluto nila ng umagang yon. Si Candice na rin ang nagpresenta sa mama ni Rex para tawagin ng binata sa silid nito upang sabay-sabay na silang mag-almusal. Napakunot noo si Cerex nang mapagbuksan si Candice. Napakaganda ng ngiti nito habang hawak ang isang baso ng gatas. "Good morning! Pinapatawag ka na ni Mama Beatriz para sa almusal, pero bago ka lumabas, heto ang gatas mo. Inumin mo muna para mainitan yung tiyan mo." Wika ni Candice, sabay abot sa kanya ng gatas. Walang imik na inabot niya yon. Hindi pa akalain ni Cerex na papasok sa silid niya ang babae. Tinungo agad nito ang basket na lagayan niya ng mga lalabhan. "Hey, what are you doing?" "Kukunin ko na rin yung mga labahin mong damit. Sabi ko sa mama mo, tutulungan ko siyang maglaba." Tugon ni Candice. Binuhat ni Candice ang basket na halos hindi pa naman napupuno ng labahan. Hindi naman yun gaanong mabigat. "Mauna na akong lumabas ha. Sumunod ka na lang dun sa dining room." Wika pa ng dalaga bago ito tuluyang lumabas ng silid ni Cerex. Naiwang napapaisip si Cerex sa kasipagang yun ni Candice. Parang ayaw niya yatang maniwala. Nagtaka naman si Cerex nang pagdating sa dining room ay makitang napakaraming pagkain. "Anong okasyon, ma?" Tanong nito sa ina. "Wala iho. Sadya lang naparami ang naluto naming pagkain dahil nagpaturo si Candice sa akin na magluto." Sinulya pa ng senyora si Candice. Sinulya pa ni Cerex si Candice. Ngumiti ito sa kanya. "Well, let's eat." Kahit nagtataka, ay binaliwala na lang yun ni Cerex. Habang kumakain, ay palihim ang mga sulyap na ipinupukol ni Cerex sa dalaga. Hindi naman yun nalingid kay Candice. "Gagawin kong lahat mapalapit lang sa'yo, Rex, at mahalin mo ng sobra. Alam kong malapit nang mangyari yun." Matapos ang breakfast na yon, ay tinulungan naman ni Candice si Senyora Beatriz sa paglulondri ng kanilang mga damit. Gumamit sila ng washing machine. Kung dati hindi siya marunong mag-operate nun, ngayon ay natuto na siya dahil sa mama ng lalaki. "Hayaan na lang muna natin dyan ng mga damit, Candice. Automatic siyang titigil kapag natanggal na mga dumi. Maglilinis na lang muna ako ng bahay habang naghihintay na matapos yan." Wika ng mama ng binata. "Mama Beatriz, tulungan ko na rin po kayo maglinis." "Naku iha, mapapagod ka ng masyado. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Kaya ko ng paglilinis." Tugon ng senyora. "Ay naku hindi po. Mama Beatriz, ayos lang ho ako. Hindi pa po ako pagod. Mabuti nga po yun para naman magkaroon ako ng exercise." Wika ni Candice.
Dahil sa pangungulit ni Candice na tumulong sa paglilinis ng bahay, ay wala na ring nagawa si Senyora Beatriz kung hindi ang payagan itong tumulong sa kanya. Si Candice ang nagwalis ng mga alikabok, samantalang ang mama ng binata ang naglampaso. Magkatulong rin sila sa pagpapalit ng mga kurtina. Kahit napakaraming ginawa ni Candice ng araw na yon, ay tila hindi siya nakararamdam ng pagod, lalo na't kausap niya lagi si Senyora Beatriz. Para itong ang kanyang mommy, napakabait at laging inaalala siya. Bigla tuloy niya itong na-miss. Nabahala kinahapunan sina Senyora Beatriz at Cerex nang malamang wala roon si Candice. Anak, kanina pang nawawala si Candice matapos kaming maglabat maglinis. Sinabi ko lang na magpahinga na siya sa silid niya. Ako naman ay naidlip muna sa aking silid. Nang magising ako't nagtungo sa kanyang silid para dalhan siya ng merienda. Pagbukas ko ng pinto, wala siya. Nababahalang wika ni Senyora Beatriz sa anak nang puntahan ito sa silid niya. Kasalukuyan noong nagpipinta ang binata. Sinabi ko na nga ba, at ang kasipagan niya't kabaitan na pinapakita, may kapalit na kalokohan. Hayaan niyo mama, hahanapin ko siya. Tumayo si Cerex mula sa pagkakaupo sa harap ng ipinipintang larawan upang hanapin ang dalaga. Napapikit si Candice nang humampas sa kanyang napakalamig na hangin na nagmumula sa dagat. Nanatili lang siyang nakatayo sa dalampasigan. Nais niyang saksihan ang paglubog ng araw. Kay tagal na ng panahon na hindi niya nagawang tumapak sa dalampasigan nang walang anumang suot sa paa. Napakaganda ng pakiramdam na dulot ng mainit-init na buhangin sa kanyang talampakan. Hinayaan niyang hampasin ng mumunting alon ang kanyang mga paa. I miss you, Mommy. I miss the Diamond Mansion. I miss my life in Europe. Candice. Ang tinig na yun ni Cerex mula sa likuran niya ang nagpamulat ng kanyang paningin. Lumapit ang binata sa kanya. My goodness, Candice. Pinag-alala mo ng husto si Mama. Bakit ba hindi ka nagpapaalam na pupunta ka rito? Akala niya na wala ka na. Nakatulog kasi siya kanina. Ayoko namang istorbohin siya para lang magpaalam na nais kong mamasyal dito sa dalampasigan. Alam ko kasing napagod siya ng husto. Nararapat lang na makapagpahinga siya. What are you doing here? Dapat nagpaalam ka man lang sa akin. Wika ng binata. Sorry, hindi na rin kita inabala sa pagpipinta mo eh. Don't worry, okay lang naman ako rito. Nais ko lang namang pagmasan ng paglubog ng araw. Alam mo bang itong kauna-unahang pagkakataon na masasaksihan ko yun? Mula pagkabata ko, hindi ko yun nagawa man lang. Salamat, Senyorito Rex. At dahil sa'yo, magagawa ko yun. Mabuti na rin pala't dinala mo ko rito. Seryosong wika ni Candice. Bumalik ka na. Sabihin mo na lang sa Mama Beatriz na okay lang ako rito. Kaya ko ng sarili ko. Uuwi rin ako mamaya. No, sasamahan na kita. Ngumiti si Candice. O sige, ikaw ang bahala. Hindi pinakawalan ni Candice ang pagkakataon na yon na panoorin ang paglubog ng araw. Nakita naman ni Rex ang kakaibang saya sa mukha ng dalaga habang pinanonood yon. Oh Candice, you're more beautiful than the sunset. Gabi na nang bumalik ng bahay sina Cerex at Candice. Laking pasasalamat ni Senyora Beatriz nang makita siya. Labis ang naging pag-aalala niya rito. Kinabukasang umaga matapos ang breakfast nila ay isinama ni Senyora Beatriz si Candice sa vegetable farm. Hindi akalain ni Candice na makakakita siya ng totoong vegetable farm. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan ng iba't ibang gulay na nakatanim roon. Napakaraming gulay ang nakatanim doon tulad ng repolyo, pechay, kamatis, talong, upo, ampalaya, lara, kangkong, kamote, patola, sibuyas, bawang, sigarilyas at kung ano-ano pa. Si Rex ang nagtanim ng mga iyan, wika ni Senyora Beatriz. Talaga po? Bukod po pala sa pagpipinta, mahilig din siya sa paghahalaman. Kahit ang mga bulaklak na nakatanim sa palibot ng bahay ay siya rin ang may tanim. Hindi mo nga po aakalain na isang katulad na lalaki niya ang magtatanim ng mga iyon. Napakasipag naman po talaga niya, no? Puri ni Candice. Totoo ang sinabi mo, iha. Maswerte ang babaeng mahal ng anak ko.
Isang responsableng lalaki si Rex, iha. Nawala ang ngiti sa labi ni Candice nang marinig ang sinabi ng senyora na maswerte ang babaeng pakakasalan ni Rex. Mukhang malas nga po kasi siguradong gagawin lang niyang alipin. Ibig niyo pong sabihin, may mahal na si si Rex? Muntik na niyang matawag na senyorito ang lalaki. Tumango ang senyora. May girlfriend na po siya? Please, Mama Beatrice, huwag niyo sasabihin na may girlfriend na si Rex. Kailangan ko pa siyang mapaibig. Minahal na siya ng anak ko mula pagkabata. Akala namin ang papa niya, crush lang yun. Yun pala, talagang true love ang nararamdaman niya para rito. Napakaganda niya, walang kasing ganda. Ang totoo, naitakda na nga ang kanilang kasal. Wika ni Senyora Beatrice. Nabahala si Candice sa nalamang yun. Para siyang tinarakan ng patalim sa dibdib. Bakit hindi yata niya nagustuhan ng katotohanang nakatakda ng pakasalan ni si Rex, ang babaeng pinakamamahal nito? Sa kanya umikot ang buhay ni Rex. Sinamba niya ito na para bang isa itong Diyosa. Ito ang prinsesa ng puso niya. Dugtong ni Senyora Beatrice. Dahil sa mga sinabing yun ng mama ng binata, ay hindi natahimik ang kalooban ni Candice. Kailangan kitang mapaibig sa lalong madaling panahon, Rex. Kailangan bumagsak ka sa aking mga kamay. Wala akong pakialam kung ikakasal ka na sa babaeng mahal na mahal mo. Akin ka muna ngayon. Saka na lang kita bibitawan kapag sigurado na akong masasaktan ka. Gulong-gulo ang utak ni Candice kaya naman matapos ang lunch nila ay ipinasya nitong maglakad-lakad muna sa labas. Nagpaalam na siya sa mama ng binata para hindi maulit ang ginawa nitong pag-aalala sa kanya. Sa kalalakad ay nakarating siya sa talon. Biglang nawala ang lahat ng gumugulo sa utak niya sa ganda ng lugar na yon. Noon biglang nahagip ng tingin niya si Rex. May nabuong plano sa kanyang isip. Walang ano-anong hinubad niya ang kanyang mga damit. Wala siyang tinira kahit ano sa katawan niya. Hinayaan na lang niyang malaglag sa damuhan ang nahubad na saplot. Agad siyang lumusong sa tubig at tumapat sa falls. Tumuntong siya sa isang malaking bato. Napatigil sa paglalakad si Rex nang makita si Candice na walang saplot na naliligo. Bigla siyang nagkubli sa katawan ng malaking puno. Mabuti na lang at nakatalikod sa kanyang dalaga, kaya nasisiguro niyang hindi siya nito nakita. Hindi niya gawain ng manilip sa isang babaeng naliligo, pero nagaanyaya ang hubad na katawan ni Candice upang muli niyang sulyapan. Napaka-sexy nito. Lahat ng lalaki ay mababaliw sa alindog na taglay ng dalaga. Oh Candice, you're a goddess. Pangiti-ngiti naman si Candice habang patuloy na nakikipagharutan sa lagaslas ng tubig na nagmumula sa taas ng bundok. Batid niyang mula sa pagkukubli ni Rex ay pinagmamasdan siya nito. Ganyan nga Rex, mabaliw ka sa kagandahan ko. Hindi lang yun ang ginawa ni Candice. Sinadya pa niyang humarap sa kinaroroonan ng lalaki. Baliwala sa kanya kung makita man ng binata ang kanyang kabuuan. Goodness Candice, don't do that. Please turn around. Baka hindi ako makapagpigil. Sinadya pa ni Candice na umawit habang ginagawa ang pangaakit na yon sa binata. Ang malambing na tinig ng dalaga ay lalo pang nagpaigting ng init na nadarama ni Rex. Nang maramdaman niyang malapit na siyang bumigay, ay minabuti niyang umalis na lang doon at iwan ng dalaga. Sinundan pa ni Candice ng tanawang papalayong lalaki. Ngayon pa lang, alam niyang nahihirapan na ito. Nagpakawala siya ng isang impit na halakhak. Kinahapunan, tahimik lang na nakatanaw sa bati si Candice nang lapitan ni Rex. Alika, sumama ka sa akin. Wika nito. Pagdakay hinawakan siya sa kamay at inakay. Napasunod na lang siya sa lalaki na hindi na nagtanong o tumutol pa. Dinala siya nito sa cacao farm. Wow! Sa'yo din ba ang farm na to? Humahangang tanong niya. Nakita niya ang mga cacao tree na napakaraming bunga at hinog na ang mga iyon. Yes, tanging tugon nito. Anong gagawin niyo sa mga bungang yan? May chocolate factory kami sa Maynila. Si Papang namamahala doon. Karaniwang dito nanggagaling ang mga kakao na ginagawa naming chocolates. Tugon ni Rex. Really? I love chocolates.
Nakangiting wika ng dalaga. Lumakad palayo sa kanya si Cerex upang i-check ang ilang mga bunga ng kakao. Pinagmasdan ni Candice ang binata. Napangiti siya. Tama nga siguro ang mama nito. Maswerte ang babaeng pakakasalan nito. Shucks, bakit parang hindi ko matatanggap na pakakasal siya sa iba? Paglingon ni Cerex sa dalaga ay napakunot siya nang mapansing nakangiti ito sa kanya habang walang kurap-kurap na nakatingin sa kanya. Humakbang siya papalapit rito. Why? Tanging tanong ni Cerex sa dalaga nang makalapit na siya. Hindi pa rin ito ibinabaling sa ibang paningin. Maswerte ang babaeng pakakasalan mo. Seryosong wika ni Candice. Ilang segundong hindi muna nakapagsalita si Cerex. Ngunit natawa siya nang mapagtanto ang sinabi ni Candice. Bakit ka natawa? Bakit mo naman nasabing maswerte ang babaeng pakakasalan ko? Ganting tanong ni Cerex sa dalaga. Dahil wala na silang mahihiling pa. Nasa iyo ng lahat ng katangiang gugustuhin ng isang babae sa isang lalaki. Hindi malaman ni Cerex kung seryoso ba talaga si Candice sa mga sinasabi nito. Hindi niya inaasahan ng mga iyon na sasabihin nito. Sa halip na pakinggan pa ang mga sasabihin ni Candice, ay muli niya itong tinalikuran. Mahal na yata kita, Senyorito Rex. Napatigil sa paghakbang si Cerex. Come on Candice, huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Nilingon ni Cerex ang dalaga. Natawang bigla si Candice dahil sa nakitang reaksyon sa mukha ng binata. Hindi naman nagustuhan ng binata ang ginawang yun ng dalaga. Biglang rumihistro ang galit sa kanyang mukha. Pinaglalaruan ba siya nito? Nang makita yun ni Candice, ay agad siyang bumeso at lumapit sa lalaki. Walang ano-anong hinagka niya ito sa mga labi nang napakatagal. Ang galit na biglang naramdaman ng lalaki ay bigla na ring napawi ng dahil sa halik na yun ni Candice. Kay dali nitong pinukaw ng halik na yun ang damdamin ni Cerex. Sa halip na ilayo ang dalaga, ay hinapit pa niya ito at tinugon yun. Kapwa sila humihingal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Candice, sa palagay mo ba biro yun? Naramdaman mo ba na isang kalokohan lang ang ginawa ko? Nadama mo ba na walang katotohanan ng mga sinabi ko? Magkakasunod na tanong ni Candice sa binata. Let's stop this nonsense conversation. Nonsense lang ba sa'yo yun? Hindi malaman ni Candice kung bakit nasaktan siya sa sinabing yun ni Cerex. Lalo namang naguluhan si Cerex nang makita ang lungkot na lumarawan sa mukha ng dalaga matapos sabihin ang bagay na yon. Candice, kung nakikipaglaro ka lang sa akin, pakiusap, huwag mo nang ituloy. Malumanay na wika ni Cerex. No, I'm not. Totoong mahal kita. Minahal na kita. Hindi ko alam at hindi ko ginusto pero naramdaman ko na lang na mahal kita. Kung hindi ka pa rin naniniwala, handa ko yung patunayan sa'yo ngayon. Nabahala si Cerex sa makitang unti-unting inaalis ni Candice ang suot na damit. Don't tease me, Candice. I am not teasing you. I want to do this because I love you. Sa halip na hayaan na lang ni Cerex na tuluyang maalis ang mga saplot ng dalaga, ay agad niya itong nilapitan at pinigil. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Senyorito Rex, please, believe me. Mahal na mahal kita. I don't know why. Pinagmasdan niya ang dalaga. Hinahanap niya sa mga mata nito ang katapatan ng mga sinasabi. Please tell me you love me too. Sumamo ang tingin na yun ni Candice. Oh Candice, kay tagal kong hinintay na mahalin mo rin ako. Hindi na napigilan ni Cerex ang sarili. Bumaba ang labi niya sa labi ng dalaga upang gawaran ito ng halik. Mahigpit niya itong niyakap na tila ba ayaw niya itong mawala pa. Buong init na tinugon yon ni Candice. Hindi malaman ni Candice kung bakit nang sandaling yon ay walang-wala sa isip niya ang paghihiganti. Nasabi niya ang mga bagay na yun dahil idinikta ng puso niya at hindi sinadya para lang paasahin ng binata at pagkatapos ay saktan. Kahit hindi nasabihin pa ang laman ng kanilang mga puso, ay batid na ng bawat isa sa kanila na nagkakaunawan na ang kanilang mga damdamin. Kinabukasan, nagtaka pa si Candice nang magisnan na wala na rin si Senyora Beatriz. Nalaman niya mula sa lalaki na bumalik na ito sa Maynila upang sunduin ng mga harvester na mga kakao.
Madaling araw nang sunduin ito ng chopper na pag-aari nila. Sana ay manghihinayang siya dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makasama rito pabalik ng Maynila. Pero ngayon, ang tanging gusto niya ay manatili muna sa piling ng lalaki. Nang mga araw na yon ay hindi akalain ni Candice na may darating na isang babae. May kasama itong isang lalaki. Balingkinitan ng katawan ng babae at tipong mayaman. Agad siya nitong pinagtaasan ng kilay nang makita siya. "Where is Rex?" Mataray na tanong nito sa kanya nang malapitan siya. "Nasa silid niya. Maupo muna kayo, tatawagin ko lang." Wika niya. Hindi na kailangan, ako nang tatawag sa kanya. Matapos sabihin yon ay tinungo nito ang silid ng lalaki. Hindi niya nagustuhan ang inasal nito. Paglingon niya sa lalaki ay isang napakatamis na ngiti ang nasilayan niya rito. "Hi, good morning senyorita. I am Carlos Zubel." Nakangiting pakilala nito. Ginantihan niya ito ng ngiti. "Candice Madrigal Diamond." Pakilala niya nang abutin nito ang kaliwa niyang palad at hagkan yon. Nalaman niyang matalik na kaibigan ng lalaki si Carlos. Isa itong eskultor. Hindi nagtagal, lumabas si Serex sa silid kasama ang babae. Lumapit ito sa kanila. "Candice, siya si Yvette." Pakilala ni Serex sa pinsan. "Yvette, si..." "Huwag mo na siyang ipakilala sa akin dahil kilala ko ng babaeng yan." Mataray na wika ni Yvette. Naupo ito sa sofa. Hindi nakaimik si Serex sa sinabi ng pinsan. "Candice, mabuti pa samahan mo muna si Yvette sa silid mo upang makapagpalit ng damit. Marami namang pambabaeng damit sa closet." Wika ni Serex. "Ako na lang, just give me the key." Wika ni Yvette. "Bukas naman yon, hindi na kailangan ng susi." Tugon ni Candice. Pigil ang asar niya sa babae. Walang anumang tumayo si Yvette mula sa sofa at nagtungo sa silid na inuokupan niya. Kumuha ito ng mga damit sa closet at nagtuloy sa silid na inuokupa ni Senyora Beatriz. Ang pagdating na yun ni Yvette sa bahay ng lalaki ay tila naging tinik sa lalamunan ni Candice. Hindi niya nagustuhan ang pangyayaring yon, lalo pangat kung makaasta ito ay akala mo kung sino. Si Candice ang nagluto ng lunch nila nung araw na yon. Laking pasasalamat niya sa mama ni Serex dahil kung hindi dito ay wala silang kinain. Nalaman niyang hindi rin marunong magluto ang mahaderang babae na kung makapaglambing kay Serex ay akala mo'y asawa na. Imposible namang magkusa si Carlos o kaya ay si Rex na magluto para lang sa lunch nila. Biglang nagsalubong ang kilay ni Yvette nang matikman ang niluto niya. "Alam mo, mas magaling pa sa iyong magluto ang katulong namin." Prangkang wika ni Yvette sa kanya. Biglang natigil ang pagsubo ni Candice nang marinig ang sinabi ng babae sa kanya. Maging sina Serex at Carlos ay napatingin din sa babae. "Yvette." Hindi malaman ni Serex kung anong sasabihin ng sandaling yon. "Oh, bakit? Totoo naman ah." Napakamaldita talaga ng babaeng to. Ito ba ang babaeng pakakasalan ni Rex? Mas masahol pa sa bruhang ugali. "Eh di mas hamak naman, mas masarap naman siya magluto sa'yo, Yvette." Natatawang wika ni Carlos. Idinaan niya sa biro ang tensyong namamagitan ng sandaling yon. Hindi naman nagustuhan ni Yvette ang sinabing yun ni Carlos. Minabuti naman ni Serex na baguhin ang topic ng usapan upang huwag nang lumala pa. "You know sweetie, you look so gorgeous today." Puri ni Serex sa pinsan. Sa simpleng papuri na yun ni Serex ay napangiti naman si Yvette. "Ew, gorgeous daw." Matapos ang lunch ay si Candice na rin ang nagligpit ng mga pinagkainan nila. Mabuti na lang at naroroon si Carlos. Nagpumilit ito na tulungan siya. Masarap kasama ang lalaki. Napatunayan yun ni Candice. Palabiro ito at walang ginawa kung hindi ang patawanin siya. Kahit noon lang sila nito nagkakilala, ay magaan agad ang loob niya rito. Hindi tulad kay Yvette na kung pwede lang, ay sabunutan na niya sa labis ng pagkaasar niya. Napatigil sa tapat ng pinto ng silid si Candice nang marinig ang malakas na tinig ni Yvette. Siya ang pinag-uusapan nito at ni Rex. Hindi niya ugali ang makinig sa pag-uusap ng ibang tao, pero dahil siya ang sangkot, ay minabuti niyang pakinggan yon. "Hindi ko gustong naririto't kasama mong Candice na yan." Prangkang wika ni Yvette.
Ang kapal naman ng mukha niya para tumira rito. Hindi na siya nahiya. Galit na wika nito. Yvette, please, huwag ka na magalit sa kanya. Tugon ni Sir Rex. Rex, sasaktan ka lang ng malditang yon. Hindi ako makapapayag na mawala ng direksyon ng buhay mo nang dahil lang sa kanya. Napangiti si Sir Rex. Don't worry honey, hindi naman mangyayari yon. Paniniguro ng lalaki. Hindi, nababaliw ka na ba? Ang babaeng bruhang katulad niya, hindi na babagay mahalin. Eksaheradang wika pa ni Yvette. Oh, huwag kang masyadong ma-high blood. Mawawala ang poise mo. Sige ka, tatanda ka kagad niyan. May nabuti ni Sir Rex na magbiro upang pawiin ang galit ng dalaga. Nauunawaan naman niya ito. Bukod sa pinsan, ay ito rin ang itinuring niyang best friend at nakababatang kapatid. Batid nito na kay Candice umiikot ang buong buhay niya. Kung noon ay puring-puri nito si Candice, ngayon ay galit na ito nang bigla itong tumakas sa mismong araw ng kasal nila. Batid ni Yvette ang nararamdaman niyang pagkabigo ng oras na yon. Parang sasabog sa galit si Candice ng oras na yon dahil sa mga sinabi ni Yvette. Wala tong karapatan na pagsalitaan siya ng ganon. Wala rin itong karapatan na pagbawalan si Sir Rex na mahalin siya. Minabuti niyang magtungo sa hardin. Pilit niyang pinapahupa ang nadaramang galit. Nais niyang maiyak pero walang luhang nais pumatak sa kanyang mga pisngi. Sir Rex, ba't hindi mo man lang ako magawang ipagtanggol sa kanya? Hey, bakit mukhang napakalungkot mo? Pukaw ni Carlos sa pag-iisip niya. Wala, naaaliw lang akong pagmasdan ng paligid. Napakaganda dito ano? Bigla niyang pinasigla ang tinig. Oo naman, lalo pang gumaganda dahil narito ka. Tugon ni Carlos. Oh come on Carlos, hayang ka na naman eh. Binobola mo na naman ako. Sige ka, baka masanay ako niyan, hanap-hanapin ko. Nakangiti niyang wika. Nasa persona talaga niya ang pagiging sweet kahit na kanino. Totoo naman eh, hindi talaga nagkamali si Rex. Saan? Bigla niyang tanong. Wala, sabi kong ganda mo talaga. Dapat niyang itago sa ganitong lugar ang kagandahang yan dahil baka maraming lalaki ang mabaliw sa'yo. Natawang bigla si Candy sa sinabing yun ng lalaki. Sobra ka naman. Saglit na waglit sa isipan ni Candice ang galit kay Yvette dahil sa mga pagbibiro ni Carlos. Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Candice. Napatingin siya sa relong nasa dingding ng kanyang silid. 11:00 na ng gabi. Minabuti niyang lumabas. Nagmamaktol ang kanyang puso. Hindi na siya natahimik mula kaninang pagdating ni Yvette sa bahay na yon. Ito ang kontrabida ng buhay niya ng mga sandaling yon. Isusumpa ko Yvette, hindi mo mapipigilan si Rex na mahalin ako. Biglang napapiklag si Candice nang maramdaman na may yumakap sa kanya mula sa likuran. I like your scent. Bulong nito sa kanya. I'm sorry sa mga sinabi sa iyo kanina ni Yvette. Pagdakay wika nito. Bigla siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Pakisabi sa kanya, mas bruha siya kaysa sa akin. Sa halip na sabihin yon, ay minabuti na lang ni Candice na magpakahinahon. Okay lang yun, siguro napagod lang siya sa biyahe kaya mainit ang ulo niya at akong napagbubuntungan. Tugon ni Candice. Naisip ni Rex na nagbago na nga ang dalaga. Napakabait nito para unawain na ganun ang inasal ni Yvette kanina. Muli niya itong niyaka pero hindi na binigyan pa ng pagkakataon na makawala rito. Agad niya itong siniil ng halik sa labi, pangyayaring hindi tinutulan ng dalaga. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Candice. Nang magmulat siya ng mata, ay nakitang 9:00 na ng umaga. Tinanghali siya ng gising. Agad siyang nag-shower at nag-ayos ng sarili. Matapos yon, ay lumabas na siya ng kanyang silid. Nakita niyang nakadikit na note sa panaran ng pinto ng kanyang silid. Kinuha niya yon at binasa. Sulat yun ni Rex sa kanya. Nalaman niyang nasa cacao farm ang lahat dahil araw yun ng pag-harvest. Sinabi nitong magpahinga na lang siya sa bahay. Sa halip na sundin ang bili nito, ay sumunod rin siya sa farm. Isang napakasayang tagpo sa pagitan ni Rex at Yvette ang sumalubong sa paningin niya. Nakababa sa likod ni Rex ang babae habang masayang tumatakbo ang lalaki. Nagsalubong bigla ang kilay niya. Hindi nagtagal ay ibinaba ni Rex ang babae pero patuloy pa rin sa pagkukulitan.
Naghahabulan ito at nagkikilitian. Nagsiselo siya. Yun ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Dahil sa katitingin sa dalawa, ay hindi sinasadyang natalisod si Candice. Mabuti na lang at malapit lang si Carlos sa kinaroroonan niya. Agad itong lumapit sa kanya. Kung hindi pa siya nakayakap rito, ay malamang na bumagsak siya sa lupa. Hindi naman sinasadyang napatingin sa kinaroroonan niya si Serex. Hindi nito nagustuhan ang tagpong nakita. Nakaramdam ito ng selos nang makitang nakayakap sa kaibigan si Candice. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Carlos sa dalaga. "Yeah, thank you Carlos," wika niya. "Maiwan na muna kita, babalik na lang muna ako sa bahay." Hindi na hinintay pa ni Candice na sumagot ang lalaki. Agad niya itong tinalikuran. Wala siyang nararamdaman ng mga sandaling yon, kung hindi galit kina Yvette at Rex. Akala pa naman niya ay magtatagumpay na siya na makuha si Rex. Hindi pa pala. Parang pinaglalaruan lang siya ng lalaki. Sinasakyan lang nito ang mga sinasabi niya. "Damn you, Rex." Nag-uunahang pumatak ang mga luha ni Candice sa tindi ng sakit na nadarama. "Hindi ako dapat umiiyak at nasasaktan. Ikaw ang dapat masaktan, Rex. Hindi ako." Pagdating ng bahay, ay agad siyang nagtungo sa silid niya. Pero bigla siyang napatigil ng pagtapat sa pinto ng lalaki. Ay makita niya na bukas yon. Nakita niya mula sa nakaawang na pinto ang larawan ng pinsan. Natukso siyang pumasok roon. Natapos na ni Rex ang pagpipinta sa larawan. Parang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita ang signature ng lalaki sa kanang ibaba ng portrait. Serex Montero. Iyon ang nakasulat roon. Sandaling na blanko ang utak niya, pero agad ding nabuo ang isang konklusyon sa isipan niya. Pagganti ang dahilan ng lalaki kung bakit siya dinala rito sa islang ito. Lalong nadagdagan ang galit na nasa dibdib ni Candice sa kaalamang yon. Ngayon ay batid na niya ang totoong dahilan ng lahat. "Napakalaki kong tanga. Serex Montero, ba't mo ako nagawang paikutin sa mga palad mo? Akala ko pa naman ako ang mananalo. Pero sa simula pa lang pala, panalo ka na." Paglabas niya ng silid na yon, ay namataan niya sa sofa ang cellular phone ni Carlos. Marahil ay naiwan yun ng binata. Minabuti niyang pakialaman yon. Nagbabaka sakali siya na may makontak na kakilala upang mahinga ng tulong upang makaalis sa lugar na yon. Sinubukan niyang tumawag sa pinsan niya at nagsilbi niyang matalik na kaibigan. Laking pasasalamat niya nang may sumagot rito. "Hello?" Boses yun ni Sophie. "Oh, thank goodness, Sophie. It's me, Candice." Nanginginig ang tinig niya dahil katatapos niya lang umiyak. "Oh my goodness, Candice, where are you?" "Salamat naman na tumawag ka. Nag-aalala na kaming lahat sa'yo. Nasaan ka ba?" "Sophie, please help me. Kunin mo na ako rito." Hindi na napigilan ni Candice ang muling maiyak. "Candice, what happened to you? Please don't cry, sweetie." Nais na ring maiyak ni Sophie sa kabilang linya sa tindi ng pag-aalala sa pinsan. "Please, tell me, nasan ka? Pupuntahan kita riyan." Sinabi ni Candice ang kinaroroonan niya. Dahil sa tulong ni Sophie, nakaalis na siya roon. Mexico City, Mexico. Tahimik lang na nakatanaw sa malayo si Candice nang lapitan ni Sophie. Kasalukuyang nasa veranda ang dalaga. Mula sa Pilipinas, ay dito na muna siya tumuloy sa pinsan. "Candice, don't be sad. Hindi ako sanay na wala kang imik. Ilang araw ka ng ganyan. Hindi sa'yo nararapat na malungkot. Kung ano man ang nararamdaman mo, sabihin mo sa akin. Handa naman akong makinig." Yumakap si Sophie kay Candice mula sa likuran. "I hate him." Tanging wika ni Candice. Batid ni Sophie na si Serex ang tinutukoy nito. "Nauunawaan kita pero hindi nararapat na magmukmuk ka na lang rito. Kahit sina auntie at uncle, lubos ang pag-aalala na nadarama para sa'yo. Wala silang alam kung saan ka pumunta nung umalis ka nung gabing yun sa hotel. Ang totoo, muntik nang atakihin sa puso si auntie sa nangyari. Bumalik ka na dun sa Diamond Mansion. Nasasabik na silang makita ka. Kahit si uncle, halos hindi na siya kumakain nang hindi ka man lang tumawag matapos kang umalis ng gabing yun. I'm sure halos itakwil ako ni daddy dahil sa ginawa ko. No, wala man lang siyang binitawang masakit na salita tungkol sa'yo.
Totoo, nagdamdam siya sa iyong ginawa, pero pilit niyang inuunawa ang pangyayari. Tugon ni Sophie. Kamusta na si Lyle? Sinadya ni Candice na baguhin ang topic. Walang nais magsalita sa tatlo tungkol kay Lyle. Nag-aalala siyang baka lalo pang makadagdag sa bigat ng dibdib na nararanasan ni Candice kung malalaman nito ang totoo. Hinanap niya ba ako? Seryosong tanong ni Candice. Candice, si Lyle ay… What? Putol ni Candice sa sasabihin ni Kalia. He's no longer your boyfriend. Prangkang wika ni Sophie. Kinasal na siya kay Roxanne Smith. Napilitan siyang pakasalan to dahil 2 months na itong pregnant. Hindi malaman ni Candice kung bakit wala siyang sakit na nararamdaman sa kaalamang ipinagpalit na siya ng boyfriend at nagpakasal na ito sa ibang babae. Candice, forget him. Hindi siya nararapat para sa'yo. Wala siyang isang salita. Nanggagalaiting wika ni Sophie. It's okay. Baliwalang wika ni Candice. Nagkatinginan si Sophie at ang pinsan. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Candice. Buong akala niya ay iiyak ito at magagalit kina Roxanne at Lyle. Okay lang sa'yo? Wala na akong magagawa kung dun siya masaya. Pinilit ni Candice na ngumiti upang huwag nang lubusang mag-alala ang pinsan sa kanya. Wow, at least ngumiti ka rin. Parang nabunutan ng tinik si Sophie nang makita ang ngiting yun ni Candice, bagaman walang sigla. As long as nariyan ka sa tabi ko, mananatili ako matatag. Wika pa ni Candice. You're right. Mahal na mahal ka namin at hindi kami makakapayag na may umapis sa'yo. Gusto mo rest ba ka natin sa Cerex? Hahamunin ko yun ng car race. Sa oras na matalo ko siya, kailangan buong buhay kanyang pagsilbihan. Aba, wala siyang karapatan na gawin kang maid ano? Seryosong wika ni Sophie, bagaman may himig ito ng pagbibiro. Natawa naman si Candy sa sinabing yun ni Sophie. Ayoko na sana siyang pag-usapan pa mula ngayon. Ayoko nang marinig kahit kanino ang kanyang pangalan. Napakapangit niya para pag-aksayahan ko ng oras. Hindi napigilan ni Cassandra ang maiyak nang yakapin ang kanyang anak. Hindi niya inaasahang madadatnan nito sa penthouse ni Sophie. Oh my princess, I really missed you. Mahigpit ang yakap na iyon ng mami ni Candice sa kanya. I miss you too, mommy. I'm so sorry po sa ginawa ko. Wika ni Candice sa ina. Don't say sorry, iha. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may nangyaring masama sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na namin pipilitin ng daddy mo na ipakasal kay Cerex. Wika ng mami niya. Mommy, please ayoko na po siyang pag-usapan. Please, gusto ko na po siyang kalimutan. Oo, iha. Umuwi na tayo sa Diamond Mansion. Matutuwa ang lahat kapag nakita ka nila. I'm sorry. Malumanay na wika nito. Mommy, huwag ho kayong mag-sorry. Nauunawaan ko po kayo. Nang sumunod na araw ay magkasamang bumalik sa Diamond Mansion ng mag-ina. Handa na si Candice na humingi ng tawad sa kanyang daddy. Diamond Mansion. Sa halip na masorpresa ang daddy niya, ay si Candice ang nasorpresa nang dumating doon. Hindi siya nakakibo nang makita doon si Cerex. Napakatamis ng ngiti nito sa kanya. Agad itong lumapit sa mama niya upang hagkan ng kamay nito. Nang lapitan siya nito, ay agad niyang iniiwas ang sarili rito. What are you doing here? Mahina, ngunit mariin niyang wika. Hindi naman naapektuhan si Cerex sa sinabing yun ni Candice. Mami, nagtatanong ang mga mata ni Candice nang tumingin sa ina. Iha, hindi ko alam na narito si Cerex. Hindi malaman ni Cassandra kung papaanong ipapaliwanag sa anak kung bakit naroroon ang binata. Ang totoo ay wala talaga siyang alam. Narito siya dahil nag-aalala siya ng sobra sa iyo, Candice. Umalis ka raw ng Isla de Corazon nang hindi nagpapaalam. Iha naman. Bakit ba kailangan mo pang pasakitin ang ulo ng boyfriend mo? Walang mababakas na galit sa tinig ng kanyang daddy. For goodness sake, Dad, hindi ko boyfriend ang lalaking yan. Tanggi ni Candice. Iha, ang kasal na naudlot ay dapat niyong ituloy ni Cerex. I love you so much, Candice. You told me that you love me too. Seryoso ang lalaki nang sabihin yon. You're a liar. You don't love me.
Candice iha, relax. He loves you so much. Sabat ng daddy niya bilang pagsuporta sa lalaki. Daddy, maniniwala ka ba sa mga sinasabi ng lalaking yan? Napaka-unfair talaga ng mundo. Bakit ba kailangang magulo ang buhay ko nang dahil lang sa iyong lalaki ka? Dahil sa pangyayaring yon, ay hanggang hapon na naggulong sa silid niya si Candice. Hindi pa rin niya kayang pakiharapan ng lalaki. Puno pa rin ng galit ang dibdib niya para rito. Nakarinig siya ng mahihinang katok. Who's there? Candice, ako po ito si Amara. Pinadalhan po kayo ng mami niyo ng snack. Tugon ng kanilang kasambahay. Okay, come in. Tugon niya. Pumasok ito. Inilapag sa mesita ang tray ng pagkain. Lalabas na sana ito nang pigilin niya. Amara, pakisabi sa ating bisita na makabubuting umalis na siya ngayon din dito sa mansyon dahil ayokong narito siya. Matatag niyang wika. Kanina pa pong wala si Senyorito Cerex. May mahalaga po siyang inaasikaso. Tugon ng dalaga. At sino namang nag-utos sa'yo na tawagin siyang Senyorito? Kunot noong tanong ni Candice sa babae. Sino bang lalaki para bigyan ng ganoong titulo sa tahanang yon? Ang daddy niyo po. Sinabi po niyang mula ngayon ay kabilang na sa pamilya si Senyorito Cerex dahil sa nalalapit niyong pag-iisang dibdib. What? Bulalas ni Candice. Senyorita Candice. Biglang natakot si Amara sa ginawang pagtaas ng tinig ng kanyang amo. Oh, I'm sorry Amara. Don't worry, hindi ako galit sa'yo. Sige na, maiwan mo na ako. Noon din ay lumabas na ang personal assistant niya. Napalingon si Candice nang muling bumukas ang pinto. Ang mami niya ang pumasok. May iniabot ito sa kanya. What is that, Mom? Invitation. Tugon ni Cassandra. Kinuha ni Candice ang sobre at binuksan. No way, Mami! Wika niya matapos basahin ng nakasulat. Iniimbitahan siya ni Cerex na maging guest sa painting exhibit nito ngayong gabi sa isang class na hotel. Hindi naman siguro masamang pagbigyan mo siya, iha. Ayoko talaga, Mami. Over my beautiful face and sexy body. Nais matawa ni Cassandra sa sinabing yon ng anak. Minabuti niyang pigilin na lang ang sarili dahil alam niyang seryoso ito. Matindi talaga ang galit ng kanyang anak sa lalaking nagmamahal rito ng sobra. Papalubog na noon ang araw nang ipasya ni Candice na magtungo sa botanical garden ng mansyon. Hinding-hindi na niya bibigyan ng pagkakataon si Cerex na muli siyang paikutin ito sa mga palad nito. Inamoy ni Candice ang isang white rose. Sa tuwing mapapagawi siya sa hardin ay parati niyang pinupuntahan ng lugar kung saan naroroon ang mga rose. You're beautiful than 1,000 roses here. Wika ng isang tinig sa likuran niya. Hindi na niya kailangan pang humarap upang makilala ito. Get lost, Cerex Montero, aka Rex Rojas. Hindi kita kailangan. Pero kailangan kita, Candice. Hinarap niya ito. Talagang napakakapal na mukha mo, ano? Tinakasan na kita at kung kailangan tumakas ulit ako sa ikalawang pagkakataon, gagawin ko. Hindi ko napapayagan yun. Ngayon pang inamin mo na sa akin na mahal mo ko. Nakakalokong ngumiti si Cerex. Yun ang akala mo. Hindi kita mahal. Pinaasa lang kita para patunayan sa'yo na kaya kong paibigin ka. Hindi ka nagtagumpay doon. At bakit? Yan nga harap-harapan mong inaamin sa akin at sa buong pamilya ko na mahal mo ko. Hindi ka nagtagumpay dahil noon pa man, minahal na kita. Kahit hindi mo pa binabalak na paibigin ako. Napakasinungaling mo talaga. Alam ko namang gagantihan mo lang ako kaya gusto mo kong pakasalan. Mabuti pa bumalik ka na sa isla mo at sasaya ng mahadera mong girlfriend. Napakunot noo si Cerex sa huli niyang tinuran. Kung hindi ko pa alam, hindi ako ang totoo mong mahal. Sinabi sa akin ni Mama Beatrice na may babae kang pakakasalan. Yun nga lang wala kang taste dahil si Yvette ang pinili mo. Wika pa ni Candice. Sa halip na patulan ng galit niya, ay bigla siyang hinapit ni Cerex at hinagkan sa labi. Tinangka niyang itulak ito pero mahigpit ang pagkakayakap nito sa bewang niya. Iyon ang tagpong nakita ng mami't daddy ni Candice. Ang tikhim ng mami ng dalaga ang nagpatigil sa halik na yun ni Cerex. Habol niya ang kanyang hininga ng bitawan nito. Isang napakatamis na ngiti ang nakita ni Candice sa daddy niya. Hindi siya nakaimik hanggang sa muli silang maiwan ng lalaki sa hardin na iyon. I hate you, Cerex.
Wika ni Candice nang makabawi mula sa nangyari. I love you, darling. See you tonight at my painting exhibit. Yun lang, at iniwan na rin siya ng binata. Gustong magwala ni Candice ng sandaling yun. Naisahan na naman siya ng lalaking yon. Ngayon, paano pa niya itatanggi sa mami't daddy niya na wala silang relasyon ni Serex? Kung gawin man niya, tsak na hindi talaga ito maniniwala. Buuang pa siya ni Candice na hindi dumalo sa painting exhibit ng lalaki. Kinagabihan ay inayos niyang sarili upang magliwaliw. Nais niyang libangin ang sarili nang hindi niya maisip ang problema kay Serex. Nagtaka pa siya nang malamang wala doon ang buo niyang pamilya. Amara, nasa sila mami at daddy? Tanong niya sa kasamahan na halos ay kaedad lamang niya. Pumunta na po sila sa painting exhibit ni Senyorito Serex. Tugon ni Amara. Naiiling na lang si Candice sa kaalamang yon. Halika, samahan mo ko. Yaya niya sa dalaga. Pupunta na po ba tayo ron? Ang tinutukoy ni Amara ay sa exhibit ng lalaki. Hindi, samahan mo ko, mamamasyal ako ngayong gabi. Gusto kong aliw. Hindi na nagsalita pa ang dalaga. Sinunod na lang niya ang gusto ng kanyang amo. Lumabas ng gabi yun si Candice kasama si Amara. Balak niyang libutin ang buong syudad. Lumanghap ng sariwang hangin at kalimutan ang pagka-stress na dulot ni Serex sa buhay niya. Hindi siya agad nakapagsalita nang makita ang mga electronic billboards na nagkalat sa tabi ng public road na dinadaanan nila habang nakasakay siya sa kotse. Si Amara naman ay lihim na kinikilig sa nangyayari. Halos lahat ng electric billboards ay iisa ang nakasulat. Please marry me, Candice Madrigal Diamond. I love you. Be mine forever. Serex. Dalhin niyo ako sa painting exhibit ng lalaking yon. Utos niya sa family driver nila. Hindi niya nagustuhan ang bagay na yon. Hindi na talaga nahiya ang lalaking yon. Saglit na limutan ni Candice ang dahilan kung bakit pumunta siya sa painting exhibit ni Serex nang dumating doon at nakita ang napakarami niyang portrait. Nakasabit yun sa wall ng Royal Ballroom Hall ng hotel na yon. Lahat ng yon ay ipininta ng lalaki. Ang mga larawang yon ay mula pagkabata niya hanggang ngayong dalaga na siya. Nagkislapan ng mga lente ng kamera. Maraming press doon. Naroroon ang buo niyang pamilya. Naroroon din ang parents ng lalaki. Nakangiting sinalubong siya ni Serex at kinuha ang kanyang kamay. Hinagka nito ang likod ng kanyang palad. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Hindi makapaniwalang tanong ni Candice sa lalaki. Ikaw ang buhay ko, Candice. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Mahal na mahal kita. Seryosong wika ni Serex. Hindi nito pinansin ang tanong niya. Kasinungalingan. Alisin mo ang mga portrait na yan dito. Nakakahiya. Iniiskandalo mo na ang buhay ko. Serex, lubayan mo na ako. Sa halip na pansinin ng binata ang mga sinabi niya ni Candice, ay may inilabas itong maliit na kahon. Tumambad sa paningin ni Candice ang isang makislap na diamond ring. Marry me, Candice, please. Nakikiusap ang tinig na yon ni Serex. Nalitong bigla si Candice. Inilinga niya ang kanyang paningin. Halos lahat ng mga naroroon ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang dalawa ni Serex. Biglang nahagip ng kanyang paningin si Yvette. Napataas ang isang kilay niya. Naalala niyang bigla ang mga narinig niyang sinabi nito noon. Gusto niyang maipakita sa babae at mapatunayan na hindi na ito makapagmamalaki pa sa kanya. Sumilay ang isang matagumpay na ngiti sa labi ni Candice. Buong pagmamahal na ibinaling niya ang kanyang paningin kay Serex. Sure, I'll marry you, my Lord Serex Montero. Malambing na wika ni Candice. Yvette, ngayon ko ipapakita sa iyo na magiging akin ang lalaking pinagkakait mo sa akin. Isang masigabong palakpakan ang pumailan lang matapos sabihin ni Candice ang mga katagang yon. Yun na ata ang pinakamasayang sandali sa buhay ni Serex. Kinuha ng binata ang kamay ni Candice at isinuot sa daliri nito ang singsing. Matapos yon ay buong pagmamahal na hinapit nito ang dalaga at ginawaran ng isang mariing halik sa labi. Buong pusong tinugon ni Candice ang halik na yon. Matapos ang halik na yon ay muli niyang tinanaw ang kinaroroonan ni Yvette. Ang nais niya ay makita kung papaano ito matalo at magalit
dahil sa pangyayari. Pero sa halip na makita niyang galit ito, ay isang ngiti pang ibinigay nito sa kanya. Napakunot noo siya. Lumapit sa kanila ang parents ni Cerex. "Oh, iha, pinaligaya mo kaming lahat." Masayang wika ni Senyora Beatriz. "Napakaswerte ni Cerex sa'yo." Nakangiting wika ng papa ng lalaki. Ito ang inakala niyang pakakasalan niya noon, kaya ipinasya niyang tumakas. Cerex din kasi ang pangalan nito. Isinunod lang dito ang pangalan ng binata. Niyakap ni Cassandra ang anak. "Iha, ang buong akala ko, hindi mo nabubuksan ang iyong puso para kay Cerex." Wika ng mami niya. "Sa lahat ng desisyon na ginawa mo, ito lang ang nakapagpaluwag sa dibdib ko, anak." Nakangiting wika naman ng daddy niya. Naroroon din ang mga uncle at auntie niya, pati ang pinsan niya. Ang buong akala ng mga ito ay pumayag siyang pakasal dahil gusto niya talagang pakasal. Maging ang lolo't lola niya ay naging masaya dahil sa pagpayag niyang pakasal sa lalaki. Walang alam ang lahat na gusto lang niyang pagselosin si Yvette at ipadama rito na siya ang nanalo. Nakangiting lumapit si Yvette sa kanya. "I am sorry, Candice, sa inasal ko noon. Itinuring ko ng kapatid si Cerex kaya ganoon ang inasal ko noon. Ayaw ko kasing masaktan siya ulit eh." Anong ibig mong sabihin?" "Cerex is my cousin. Masaya na siyang pumayag ka ng makasal sa kanya. Kaya masaya na rin ako. Wala nang pangamba sa dibdib ko na baka mabigo na naman. Alam ko kasing hindi niya makakaya pa sa ikalawang pagkakataon kung iiwanan mong muli." Tugon ni Yvette. Lubhang napakabilis na mga pangyayari. Hindi inakala ni Candice na mangyayari ang lahat ng yun sa buhay niya. Para siyang nananaginip habang isinasagawa ang seremonya ng kanilang kasal ni Cerex Montero. Kinabukasan din. Lumilipad ang utak niya ng mga sandaling yon. Walang emosyon sa kanyang muka. Hindi niya malaman kung mamumuhi sa lalaki dahil nagtagumpay ito o matutuwa sa pangyayari dahil maaangkin na niya ang lalaking labis niyang ipinagkait kay Yvette. Ang tanging alam lang niya ay nagpapadala siya sa agos ng mga pangyayari. Walang pagtutol na tinanggap niya ng buo si Cerex sa harap ng napakaraming taong sumaksi sa kanilang kasal, maging sa harap ng Diyos. Ang pangakong namutawi sa kanyang mga labi na habang buhay niyang mamahalin si Cerex ay hindi kababakasan ng pag-aalinlangan at kasinungalingan. Matapos ang seremonya ay ang mariing halik ng lalaki sa kanyang labi ang nagpatunay na ang lahat ay hindi isang panaginip. Ganap na nga siyang Candice Madrigal Diamond Montero. Hanggang sa gabi ng kanilang honeymoon ay tila nananaginip pa rin siya. Mahigpit na hinapit ni Candice ang night robe na suot ng lumabas ng shower room. Yun ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Gumuhit ang isang pilyong ngiti sa labi ni Cerex nang makita siya. Nakasandal ito sa headboard ng kama. Tanging white cotton pajama lang ang suot nito at walang pang-itaas. Nakalantad ang matipuno nitong dibdib. "Mukhang kanina pa takot na takot sa akin ang bride ko ah." Puna nito sabay alis sa pagkakaupo sa kama at humakbang papalapit sa kanya. Napahakbang siya paurong. Napakunot noo ang lalaki sa naging reaksyon ni Candice. "What's wrong? Hindi ako sanay na napakatahimik mo, honey." Ngumiti si Cerex. "Go away." Mahina ngunit matatag na wika ni Candice. "Hey, iyon naman yata ang hindi ko gagawin." Matapos ay humakbang papalapit kay Candice at hapitin siya sa bewang. "Cerex, I hate you." Piglas niya. "Come on, honey. Hanggang ngayon ba naman ay galit ka pa rin sa akin? Akala ko ba pumayag ka na makasal tayo?" "Oo, pero hindi ibig sabihin nun nakalimutan ko ng mga kasalanan mo sa akin." "Mga kasalanan ko? Ano naman kaya ang naging kasalanan ko sa pinakamamahal kong babae? Pwede ba? Tigilan mo ng pagsasabing mahal mo ko. Hindi mo ako mahal." Binaklas niya ang pagkakayakap ni Cerex sa bewang niya. "Oh, Candice, kung hindi kita mahal, hindi ako gagawa ng paraan para maging akin ka ng tuluyan. Gusto mo lang akong paghigantihan." Hindi na napigil ni Candice ang kinikimkim na sama ng loob. Tumulo na ang mga luhang kanina pa pinipigil. "Sus, ano bang sinasabi mo, senyorita? Kung mahal mo ko, hindi mo sana ako pinahirapan sa isla mo.
Parang batang nagtatampong wika ni Candice. Sakang Yvette na yun, pinaglaruan niyo ko. Kasabot mo pa siya para pahirapan ng hustong kalooban ko. Candice, hindi ka namin pinaglaruan ni Yvette. Hindi pala pero okay lang sa'yo na sungitan niya ako. Okay lang sa'yo na pagsalitaan niya ako ng masasakit. I hate you. Kung namumuhi ka sa akin, bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Seryosong tanong ni Serex. Napatigil sa pag-iyak si Candice. Hindi siya nakaimik. Ano nga bang dahilan? Biglang ngumiti si Serex nang makitang tila nasukol ng tanong na yon ang asawa. Dahil mahal mo rin ako, hindi ba? Sinamantala ni Serex ang pagkakataong yon upang ikulong sa kanyang bisig ang asawa. Nais niyang ipadama dito ang katotohanang mahal na mahal niya ito. Kahit hindi mo aminin, Candice, ramdam kong mahal mo rin ako. Gagawin kong lahat upang iparamdam din sa'yo, napakaganda mo. At kahit gusto kong kamuhian ka dahil sa ginawa mong pag-iiwan sa akin nung gabi ng kasal natin, ay ang kagandahan mo pa rin ang laging nakatanim sa aking isipan. Sinabi ko lang yun noon dahil hindi ko matanggap ang katotohanang isa kang Diyosa sa aking paningin at hindi ko maiwasang mahalin ka ng paulit-ulit sa kabila ng lahat. Seryosong wika ni Serex. Matapos yun, ay ginawaran niya ng halik sa labi ang asawa. Parang lumukso ang puso ni Candice sa tuwa dahil sa sinabi ng asawa. Serex, stop talking, sweetheart. I want you to feel me now. I want you to feel my love for you. Hindi na tumutol pa si Candice. Wala na rin siyang isusumbat pa sa asawa. Tinugon na lang niya ang buong pusong mga halik nito. I love you, Serex. Kusang binigkas yun ng mga labi ni Candice matapos ang isang mariin at matagal na halik na namagitan sa kanila. Ngumiti lang si Serex. Hindi na siya nagsalita pa. Binuhat niya si Candice at inilapag sa kama hanggang sa lakbayin nila ang dako pa roon ng pag-ibig. Wakas.